Galit na galit si Hoyong sa nakita niya, at malakas na sumigaw kung ano raw ba ang ginagawa nito. Paikot-ikot ni Kang Hyuk ang espada niya habang nakangiti, at sinabing iyon daw ay, insurance, lang kung sakaling hindi bumukas ang barrier. Sumigaw si Junho, galit at takang-taka, kung talagang papatayin ba niya ang isang tao para lang sa insurance, baliw ba raw siya. At isa pa, miyembro pa nila iyon ng team. Nanggigil si Hoyong at mariing pinisil ang hawak niyang espada dahil sa sobrang galit. Hindi na niya pinansin ang usapan nila at naisip, may pagkakamali siya, inaasahan na niya nakikilos ng wala sa hulog ang mamamatay tao, pero sobrang natuwa siya nang matagpuan ang hidden piece kaya nawalan siya ng bantay sa sarili. Ngumiti si Kang Hyuk na may malupit at tusong tingin, at sinabing kung ganoon lang din naman, mas mabuti pang patayin na raw niya silang lahat at kunin ang reward para sa sarili niya. Tumalon si Junho papunta kay Kang Hyuk habang iwiniwas-iwas ang espada, at malakas na sinabing hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kumanta pa ng mahina si Kang Hyuk, nakangiting masaya, at sabay inundayan ng atake si Junho. Sa huling saglit, mabilis na sumingit si Hoyong at tinabig ang espada ni Kang Hyuk para salagin ito. Nagulat si Junho at malakas na tinawag ang pangalan niya. Hinarap siya ni Hoyong, may pagkabahala sa mukha, at malakas na sinabi na dapat umatras siya agad. Pagharap niya kay Kang Hyuk, biglang may dumaan na bugzo ng enerhiya na napakabilis. Napansin niya ang mabilis na pag-atake na tumama kay Junho, nabasag ang espada nito, at tumilapon siya ng malakas. Bamuka ang sugat sa katawan at damaloy ang dugo. Napatingin si Hoyong sa kanya na puno ng pag-aalala at malakas na tinawag ang pangalan niya. Mariing hinawakan ni Hoyong ang espada sa sobrang galit, at naalala ang nakaraan, akala niya'y mas lumakas na siya matapos makakuha ng maraming malalakas at bihirang kakayahan, pero hindi pa rin niya kayang protektahan kahit isang kasama. Ano nga ba ang pinagkaiba nito sa dati? Nagkatinginan sila ni Kang Hyuk, na may pagtataka sa mukha at nagtanong, natakot ka ba? Sabi pa niya, wala na palang kwenta, hindi na masaya kung ganoon. Galit na galit si Hoyong at tinawag siyang baliw. Kasabay nito, biglang nawala ang barrier sa likod niya na pumipigil sa halimaw. Agad umatake ang mammoth gamit ang mahabang ilong nito, at nagsalita si Kang Hyuk na napansin na niyang nawala ang barrier. Malakas ang unang hampas ng halimaw at nagpalipad ng makapal na alikabok. Pagkatapos noon, inangat ulit ng mammoth ang trunk nito para umatake ulit. Mabilis na binuhat ni Hoyong si Junho na sugatan, at tumakbo sa gilid. Tumalon naman si Kang Hyuk papalayo habang nakangiti. Tumakbo si Hoyong sa tabi ng puno, dahan-daang inilapag si Junho, at naisip na buti na lang at humihinga pa ito, nasugatan man, pero nakaligtas sa kamatayan. Napabuntong hininga si Hoyong at naisip na genius si Junho dahil inexpect niya ang kung saan tatama ang blade ng kalaban kaya hindi ito tumama sa puso niya. Natawa si Kang Hyuk at malakas na sinabi na nag-enjoy raw siya sa laban. Tinitigan siya ni Hoyong at naisip, sa panunood niya ng laban nito, may natutunan siya. Nakipaglaban si Kang Hyuk sa malaking mammoth, at malakas na nagsabing naiinggit daw siya dahil tanging mga barbaro lang ang nakakaranas ng ganitong kasiyahan. Naisip ni Hoyong na mas malakas talaga ito kaysa sa kanya. Lalo na ang assassin exclusive skill na Aura Blade, nakakabilib dahil umaatake ang aura ng hiwalay sa espada, kaya mahirap hulaan ang direksyon ng atake. Gusto na sana niyang tapusin iyon ngayon, pero siguradong matatalo siya. Nag-abiso ang system na 15 minuto na lang ang natitira para matapos ang task. Tumakbo si Hoyong papunta sa mammoth boss, seryoso ang mukha, at naisip na dapat muna niyang pag-aralan ang galaw nito. Maya-maya, nag-abiso ang system na napatay na nila ang purple mammoth boss, at nakuha na ang reward ng hidden piece. Tumitig si Kang Hyuk pataas at nagsabing matibay daw ang halimaw na iyon pero nag-enjoy siya. Naalala niya ang laban at naisip na kahit hindi niya nahanap ang Star Killer, pero may natagpuan pa rin siyang kawili-wili. Naisip niya, baka dapat pa siyang maghintay ng kaunti. Paikot-ikot niya ang espada sa kamay at sinabing dahil nakuha na niya ang reward, ipagpapaliban niya muna ang pagpatay kay Hoyong. Naguluhan si Hoyong at seryosong nagtanong kung bakit niya hinahanap ang killer. Ngumiti si Kang Hyuk na malupit at nagtanong kung alam ba talaga niya ang killer stars. Maya-maya, nagbalik ang ibang tao sa tower at masayang sumigaw na nakaligtas na naman sila. Masaya si Junho at sinabing sinagip na naman siya.
Sinabi ni Hoyong na masaya rin siyang ligtas ito. Tumingin si Junho kay Kang Hyuk na nakahiga sa tabi nila, at galit na sabi, kung hindi lang sa siraulong yun, sana buhay pa tayong lahat. Tumingin si Hoyong sa kamay niya, at naalala ang nangyari pagkatapos ng laban sa halimaw. Nang tanungin siya ni Kang Hyuk tungkol sa killer, tumanggo siya at sinabing alam niya ring star killer si Kang Hyuk. Natawa si Kang Hyuk ng malakas, sabay tinignan siya ng masama at sinabing mas interesante pala siya kaysa inakala niya. Tinanong kung ano raw ang gusto niya. Sabi ni Hoyong na ikukwento niya ang nalalaman niya tungkol sa mga star killer, pero kailangan sagutin din ni Kang Hyuk ang mga tanong niya. Gumamit ng skill si Kang Hyuk at handa ng umatake, pero pumayag, sabay sabing sasabihin niya lang kapag nagustuhan niya ang sasabihin ni Hoyong. Sabi ni Hoyong na sa rehiyon nila, may isang killer na espesyal, nakakuha ng exclusive weapon, isang baril. Siya raw ang tinatawag na hari ng mga star killer. Tumawa si Kang Hyuk at nagtanong, mayroon pa palang ganon, hari ng mga star killer. Naisip ni Hoyong na hindi man niya alam kung ano ang hari ng star killer, sinabi niya pa rin ito para makuha ang interes ni Kang Hyuk. Mabilis inilapit ni Kang Hyuk ang espada sa leeg niya at nakangiting nagtanong, so, sino siya? Nakatayo lang si Hoyong at sinabing huwag magmadali, dahil siya naman ang magtatanong. Hinawakan niya ang talim ng espada at galit na tinanong kung bakit siya naghahanap ng ibang star killer at ano ang plano niya. Tumingin si Hoyong sa kamay niyang masakit pa, at naisip, lagi bang unang pag-atake ang katangian ng isang star killer? Pero kahit paano, may natutunan siyang mahalaga. Una, sa araw ng dugo, lilito ang tunay na trait ng mga assassin at magbubukas ang field of blood. Pangalawa, may impormasyon si Kang Hyuk kung paano papalapitan ang araw ng dugo. Pangatlo, para mangyari iyon, kailangan ng tulong ng ibang star killer. Mula nang pangalanan siya ni Sun Hee bilang pangunahing target, naiisip na niya ang araw ng dugo. Binigyan sila ng legal na oras para magmasaker, at lalong mahirap maghintay. Naisip niya kung ganoon din kaya ang iniisip ni Sun Hee, ano ba talaga ang tunay niyang pagkatao? Tinitigan ni Hoyong si Kang Hyuk at naisip na ngayong alam na niya ang plano nito, hindi na niya pwedeng hayaang mabuhay pa ito. Kailangang tapusin na niya ito sa susunod na palapag, anuman ang mangyari. Biglang may malakas na sigaw si Kim Kim na umagaw ng pansin ng lahat sa lobby. Galit na galit nitong tinanong, sino ang nakahanap ng hidden piece? Kinagat ni Kim Kim ang kanyang labi sa galit at sinabing wala na siyang nagawa kaya mula ngayon, tatanggap na sila ng mga voluntaryong papatay ng kapwa manlalaro, kung sino ang mauna, siya ang makakakuha. Hinawakan niya ang ulo sa pagkainis at sinabing may nakahanap daw kasi ng hidden mammoth na nahirapan siyang itago, at dahil doon, maraming player ang nakaligtas. Tumingin siya ng masama at sinabing dapat ay may 4 na mamamatay. Naguluhan ang mga tao at nagsalita, kung titingnan mo, marami nga sa atin ang nakaligtas. May isang nagtanong, sandali, anong kinalaman nito sa pagpatay ng manlalaro? May sumagot, may required na minimum deaths ba sa bawat mission? Kaya kung hindi mamatay ang 4, hindi magsisimula ang susunod. Tumanggo si Kim Kim, nakangiti, at sinabing pwede naman daw siyang pumatay ng 4 ng random, pero boring raw yun. Dagdag pa niya, may espesyal na reward para sa makakapatay ng manlalaro kaya mabuting pumili sila ng madaling target. Nagalit si Hoyong sa narinig at naisip na kung totoo nga na binabawasan nito ang bilang ng manlalaro kahit ano ang mangyari, ano pa ang saysay ng paghahanap sa hidden mammoth. Isang lalaki sa audience ang nagsabi, pero wala naman itong loika. Sino bang pumilit sa'yo na itago ang mammoth na iyon? Ginagawa mo lang to para makita kaming magpatayan, hindi ba? Tiningnan lamang siya ni Kim Kim habang nagsasalita. Tahimik na tinawag siya ng lalaking katabi niya at sinabing, Kim Min-guk, sigurado ka bang makikipag-usap ka ng may ganyang tono sa isang manager? Ngumiti lamang si Min-guk at sinabing, anong magagawa ng isang kunhong na sa likod lamang ng screen? Dagdag pa niya, gaya ni Kumkum, nagbabanta lang ito pero ni minsan ay hindi pa tayo sinaktan. Kinabahan si Hoyong at sinubukang pigilan si Min-guk, dahil nakatanggap siya ng system alert na huwag galitin si Kim Kim. Pero hindi nakinig si Kim Min-guk. At nagsalita pa rin, pareho lang din siguro dyan sa nakabendang kuneho na yan, trabaho niya lang ipaliwanag ang misyon.
Napatigil ang kanyang pagsasalita nang may makitang sobrang bilis na enerhiya na papalapit sa kanya. Nagulat siya nang maputol ang braso niya sa sobrang bilis ng atake, sa sobrang lakas pati ang sahig ay natunaw. Napasigaw siya ng malakas habang hawak ang sugat at napapangiwi sa sakit. Tinitigan siya ni Kim Kim na may sobrang galit sa mukha at malakas na sinabing binalaan na raw niya sila na galit siyang binabaliwala. Akala mo ba hindi kita maaabot kahit nasa likod lang ako ng screen? Tanong niya habang unti-unting lumalabas mula sa screen. Sinabi niyang dito sa End of the World Tower, kalimutan na raw nila ang salitang, Loika. Itinuro niya ang daliri na may naiipong enerhiya, at muling nagtanong, magpapatayan ba kayo, o gusto niyo bang ako ang pumatay sa inyo? Nag-alala si John Ho at nagtanong, anong gagawin natin, Hoyong? Naisip ni Hoyong na kung may kailangang gumawa nito, siya na. Sabay silang nagtaas ng kamay ni Kang Hyuk, at pareho silang nagsabing gusto nilang subukan. Pagkatapos, bigla na lang silang lumitaw sa isang bakanteng arena, at inanunsyo ng system na magsisimula na ang special mission. Tinitigan siya ni Hoyong, kalmado ang mukha, at naisip na mas mabuti na rin ito, nakapagdesisyon na siya na anuman ang mangyari, tatapusin niya si Kang Hyuk dito. Nagulat si Kang Hyuk at nagtanong, hindi ko akalaing pipiliin mo ako. Hindi ko balak patayin ka, at hindi ko rin inisip na ikaw ang pipili ng laban sa akin. Sigurado ka ba, sa skill mo, hindi mo ako matatalo, pero mukhang mag-e-enjoy ako. Hinugot ni Hoyong ang espada at seryosong sinabi na huwag husgahan ang lakas ng kalaban base lang sa dami ng napatay. Nagulat si Kang Hyuk sa sinabi niya, at naisip, alam niya pala ang tungkol sa trait niyang iyon na nakakakita ng bilang ng patay ng tao. Sinabi ni Hoyong na marami raw paraan para lumakas sa tower. Mabilis siyang umatake gamit ang espada at malakas na sinabi na hindi kailangang pumatay ng iba. Nasalag ni Kang Hyuk ang atake, at doon niya napatunayan na mas malakas nga ito kaysa inakala. Sunod-sunod siyang umatake, at naisip ni Hoyong na ngayong nagbabanggaan na ang espada nila, mas ramdam niyang hirap siyang salagin ang matitinding palo gamit lang ang unique na Indomitable Sword. Nagulat si Hoyong nang biglang may malakas na pagsabog ng enerhiya. Naisip niya, ito ba ang kapangyarihan ng isang Star Killer? Tumayo siya pagkatapos ng atake, pero napaluhod din dahil sa lakas nito. Nilapitan siya ni Kang Hyuk at nagtanong, anong nangyari? Parang hindi tugma ang yabang mo sa kakayahan mo. Paikot-ikot niyang pinaglalaroan ng espada, at sabay sabing inaasahan niya raw na mas tatagal pa ang laban. Dahan-dahang tumayo si Hoyong, seryoso ang mukha, at sinabing, sasabihin kong mahina ako, yun ay kung sinabi kong mag-isa ako. Tahimik na nakatayo si Kang Hyuk, pero laking gulat niya nang biglang umatake si Kang mula sa gilid. Dahil sa sobrang lakas ng suntok, napalipad si Kang Hyuk ng malayo. Naipako lang niya ang espada sa sahig habang lumilipad para mapabagal ang bagsak niya. Tumayo siya, at nakita si Kang So na mabilis na lumalapit ulit. Umiwas siya sa isa pang suntok at naisip, anong klaseng kangaroo iyon? Samantala, umatake si Hoyong mula sa likod at malakas na nagtanong, masaya ka na ba ngayon? Nakiramdam si Kang Hyuk, at sa huling sandali, yumuko para makaiwas. Agad siyang umatras ng ilang metro. Pinunasan niya ang dugo sa mukha at nagtanong, makatarungan ba talagang gumamit ng pet? Nag-practice ng suntok si Kang So at ngumiti, habang si Hoyong ay ngumiting tinanong, bakit? Takot ka ba na hindi mo kaya ang dalawa? Galit ang tingin ni Kang Hyuk at seryosong sinabi, wala akong pakialam kung ilan kayo. Pinaapoy niya ng malakas na enerhiya ang espada at nagpasya na papatayin niya silang dalawa. Patuloy siyang naglabas ng malakas na enerhiya at umatake. Nag-aalala si Hoyong at malakas na tinawag si Kang So, sabay sabing tumalon sa gilid. Tumalon nga silang dalawa, at tumama ang malakas na enerhiya sa pagitan nila. Naisip ni Hoyong na nakita niya ang tanging kahinaan ni Kang Hyuk noong laban sa Mammoth Boss. Malakas ang blade aura niya pero mabilis maubos ang mana. Dahil galit siya matapos matamaan ni Kang So, ginagamit niya ng todo ang skill kaya mabilis na uubos ang mana niya ngayon. Tumakbo si Kang Hyuk papunta sa kanya at tinanong ng malakas, bakit ka tumatakbo ngayon? Naisip ni Hoyong na ngayong galit na galit si Kang Hyuk, gagamitin niya ng lalo ang kanyang skills. Lumapit lalo si Kang Hyuk, baliw ang itsura, at sunod-sunod siyang tinaga ng espada. Sinabi pa niyang, sabi ko sa'yo, magiging masaya to.
Tiningnan ito ni Hoyong at napansin na malapit na maubos ang mana nito. Ngunit naisip ni Hoyong na may problema, dahil mahirap hulaan ang mga atake ito, pero dahil naka-activate ang Impeccable Sense niya, kaya niyang iwasan ang mga atake nito. Kapag buhay pa siya hanggang sa maubos ang mana ni Kang Hyuk, gagamitin niya ang skill na tinatago niya para tapusin ang laban. Matapos ang ilang minutong labanan, napaluhod si Hoyong, tinaas ang ulo at takot ang itsura. Tinignan niya si Kang So na sugatang-sugatan na at ginamit ang katawan para protektahan siya, at si Kang Hyuk na nakangiti pa rin ng baliw. Naisip ni Hoyong, bakit ganito ang kinalabasan ng lahat? Noong nakaraan, tinitigan ni Hoyong ang kalaban niya at naisip na hanggat galit na umiindayog ang aura blades nito, wala siyang tsansang makapagsagawa ng malakas na atake. Pero dahil kay Kang So, dumami ang target at nakakayanan pa nilang makipaglaban. Napansin niyang mabilis nang nauubos ang mana ni Kang Hyuk, at naisip na malapit na ang tamang sandali, kapag naubos ito, mapupurol ang mga blade nito. Napansin ni Kang Hyuk ang pagkaubos ng kanyang mana. Dahil dito, tumakbo si Hoyong sa gilid kasama ang kanyang pet at malakas na sinabi na dumating na ang tamang oras. Sabay silang umatake gamit ang kanilang espada at sumigaw ng malakas, habang seryosong nakatingin si Kang Hyuk sa kanila. Si Hoyong at Kang So ay sabay na gumamit ng kanilang skills para umatake. Pero biglang nagkasalubong ang kanilang mga kamay at nagulat silang pareho. May natitirang isang mana pa pala si Kang Hyuk kaya't itinaas ni Kang Hyuk ang espada, matindi ang itsura, at pinunong iyon ng malakas na enerhiya. Malakas niyang pinukpok sa lupa at pinakawala ng enerhiya. Pagkatapos nito, nakita ni Hoyong ang sugatang-sugatang si Kang So na nagprotekta sa kanya, at malakas niyang tinawag ang pangalan nito. Ang natira na lang sa kanyang pet ay guwantes, at nagulat siyang naisip, patay na ba si Kang So? Dahan-daang lumapit si Kang Hyuk hawak ang espada, natawa at nagtanong na, mukhang nauubusan ka na ng kalokohan, Hoyong. Dagdag pa niya, hindi ba't sinabi mo na may iba't ibang paraan para lumakas ng hindi pumapatay? Pinuri niya si Hoyong at sinabing mahusay naman daw ito, sabay inayos ang buhok at ngumiti. Pero dagdag niya, mukhang tama rin pala ako, umasa ka lang sa mahina mong alaga at ngayon, nakaluhod ka na sa harap ko. Tahimik na tumanggi si Hoyong at sinabi, hindi totoo yan. Natatawang nagtanong si Kang Hyuk ng, ano? Pinulot ni Hoyong ang guwantes at tumingin kay Kang Hyuk. Sabi niya, hindi lang siya basta alaga. Ngumiti si Kang Hyuk ng masama at ng asar, ano yan, sasabihin mong kaibigan o kasama sa laban. Lalo lang humihina ang tao kapag masyado siyang nakakapit sa isang bagay. Unti-unting tumayo si Hoyong at sinabing, baka nga klise at paulit-ulit na pakinggan. Bumalik tanaw siya sa nakaraan at nagpatuloy, pero ang magsaya kasama, lumaban ng magkasama, mamuhay ng tahimik, yun ang nagpapatao sa atin at nag-uudyok sa aming mabuhay. Sa dulo ng madyugo mong landas, ay walang iba kung hindi ang pag-iisa. Seryoso ang mukha ni Kang Hyuk nang itinaas niya ang espada at sabay sabi, tama na ang kalokohan mo. Malakas siyang umatake, sabay-sabay na tinaga si Hoyong. Sinabi pa niyang nakakatawa raw panoorin kung paano kumikapit si Hoyong sa mumunting pagkatao kahit patapos na ang mundo. Natarante si Hoyong pero naisalag niya ang mga palo. Tumayo sa isang paa si Kang Hyuk at muling tinaga siya, sabay sigaw na umaasa lang daw si Hoyong sa alagang pinatay niya. Pero sa huling sandali, nakailag si Hoyong at tumalon sa gilid. May hiwas sa mukha niya mula sa huling atake at sinabing, hindi ako umaasa. Kung hindi dahil kay Kang So, matagal na akong patay. Tumingin siya sa system window sa harap ng kalaban at naisip na dahil kay Kang So, naubos niya ang mana ni Kang Hyuk. Tumalon si Kang Hyuk papunta sa kanya at malakas na sigaw, mamatay ka na. Pinuno ni Hoyong ng enerhiya ang espada at naisip, ngayon na ang oras ko. Sumigaw siya ng malakas at umangat mula average swordsman patungong level 2. Mabilis at malakas ang kanyang suntok ng espada gamit ang release skill. Napaluhod si Hoyong dahil sa pagod at napabuntong hininga. Lumitaw ang system window at sinabi na dahil sa level 2 ng intermediate swordsmanship, kaya na niyang gamitin ang discharge skill. Tinitigan niya ito at naisip, tumaas ang swordsmanship level. Kusa huling sandali, swerte. Pero naisip din niya na isang atake lang na ganito ang halos kumain ng lahat ng mana, masyado itong mahina sa pagtagal, pero grabe naman ang lakas ng pinsala.
Napangiti siya at sinabing, natalo ko ang isang killer star. Naaalala niya bigla si Kangso, humingi ng tawad at nagpasalamat sa kanya. Biglang lumitaw ang system window at sinabing, ang namatay na summoned creature ay pwedeng ibalik matapos ang 24 na oras. Napahiya si Hoyong at naisip, pwede palang mabuhay ulit. Lumabas bigla ang hologram at si Kim Kim, na mukhang interesado, at nagsabing, hindi ko inaasahan ito. Tumawa siya at sinabing gusto raw niya ang masunuring tao, binati siya sa tagumpay pero binalaan siyang huwag masyadong magsaya. Kasi, ngayong patay na ang Star Killer, mas lalong hihirap ang mga missions. Nagulat si Hoyong at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Kim Kim, ang mga Killer Star ay hindi lamang mga taong biniyayaan ng special benefits ng Tore, kasama rin sila sa pinakamalakas na elite ng tower na bahagi rin ng difficulty scale. Ngayon na patay na ang isang Star Killer, mas hihirap pa ang mga susunod na mission. Nag-alala si Hoyong at naisip, ibig sabihin, kapag pinatay nila ang mga assassin, mas mahihirapan silang umakyat. Pero kung hindi sila papatayin, hindi ko mapipigilan ang Day of Blood, ano ang dapat kong gawin? Tinignan siya ni Kim Kim nang may halong kabaliwan sa mata at sinabing, sa kabila ng lahat, dahil nagawa mo ito, ipapadala na kita sa second mission. May kasama ka ring special reward. Pagkatapos noon, biglang napunta si Hoyong sa isang lugar na may malaking hourglass. Gumaling ang mga sugat niya at naisip, ito na ba ang lugar para sa second mission? Parang eksena sa comic book. Lumingon siya, nagtataka, ano nga kaya ang special reward? Napansin niya ang isang matandang lalaki na natutulog sa sahig, at nagtanong sa isip, ito ba talaga ang reward, itong matandang ito? Biglang lumitaw ang isang system window. Nakasaad doon na ang misyon ay nasa espasyo ng isip at panahon. Kailangang maabot ang isang tiyak na antas ng tagumpay sa pagsasanay bago maubos ang buhangin sa hourglass. Kung hindi ito magtagumpay, mamamatay siya. Tiningnan ito ni Hoyong at napaisip, kailangan ba niyang magsanay bigla? Masyadong malabo ang detalye ng misyon, ano nga ba ang ibig sabihin ng tiyak na antas? Nakahinga siya ng maluwag dahil at least, hindi niya kailangang makipagkompetensya sa iba. Naalala niya si Kim Kim. Sinabi nito noon na bibigyan lang siya dapat nito ng isang random skill box. Pero dahil kuha niya ang achievement na, Killing a Star Killer, may espesyal na gantimpala raw itong ibibigay sa kanya. Tiningnan ni Hoyong ang matandang lalaki at ginaisang ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung sino siya. Naisip niyang baka ito na ang tinutukoy na, espesyal na gantimpala. Bumangon ang matanda habang sabay na napabuntong hininga at humikab ng malakas. Napaisip si Hoyong, baka mas kapaki-pakinabang pa kung skill box ang nakuha niya. Nakuha ng matanda ang atensyon niya nang tanungin siya nito, gusto mo lang bang malaman kung sino ako? Tumayo ito at nagsimulang maglabas ng madilim na aura. Seryoso nitong sinabi na siya ang Heavenly Demon, at siya ang magiging master ni Hoyong. Tiningnan siya ni Hoyong at napaisip, siya ay isang Heavenly Demon. Katulad ng nasa mga manhwa tungkol sa martial arts. Pero parang iba ang itsura niya mula sa mga nabasa at nakita ko. Ang itsura pa lang ng ulo nito ay parang isang Shaolin monk. Bigla siyang pinalo sa ulo, sobrang lakas, at labis ang kanyang pagkagulat. Tiningnan siya ng Heavenly Demon na may masamang tingin at sinabing may mas asama siyang iniisip. Napatingin din si Hoyong sa kanya ng masama at napaisip, nababasa ba niya ang iniisip ko? At pinalo niya ako dahil doon. Bagamat halata ang atake, hindi siya nakareact o nakaiwas man lang. Sinabi ng Heavenly Demon na nasa basura raw siyang level. Uulitin daw nito ang ginawa, kaya dapat niyang obserbahan ng mabuti at subukang salagin ang palo. Kinuha ni Hoyong ang kanyang espada at matatag na sinabi na bagamat nabigla siya sa unang atake, hindi na ito mauulit. Tumingin siya ng seryoso sa unahan at ginamit ang skill na Impeccable Sense. Ngunit muli siyang tinamaan sa ulo gamit ang baston, mas malakas pa kaysa dati. Napaluhod siya sa sakit, hawak ang ulo, habang tahimik siyang tinitingnan ng Heavenly Demon. Sabi nito, kalmado pa rin ang mukha, na bagamat tumataas ang perception niya, wala rin itong saysay kung hindi nakakasabay ang katawan niya. Napaisip si Hoyong, hindi raw nakakasabay ang katawan ko. Pero ang agility stat ko ay nasa pinakamataas na antas na.
Pumalakpak ang Heavenly Demon gamit ang baston at ipinaliwanag na hindi ito tungkol lang sa bilis. Pumosisyon ito sa pakikipaglaban at seryosong sinabi na maaaring una take si Hoyong. Ipakita raw ni Hoyong kung anong kaya niyang gawin gamit ang pinakamahusay na espada. Tiningnan ito ni Hoyong ng seryoso at napagtanto niyang dapat na niyang alisin sa isip na matanda lang ito. Kahit ang Sage status window ay walang impormasyon tungkol sa kanya. Nakita niya sa system window na nakatago ang lahat ng stats nito. Isa itong halimaw na hindi mababasa. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada. Isang beses o pagkakataon ko lang pwedeng gamitin ang skill na ito, naisip niya. Nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ang kanyang espada. Pero kung kinakailangan, ipapakita ko ito. Napuno ng enerhiya ang mata ni Hoyong at ginamit niya ang skill na discharge. Sumugod siya at pinalabas ang malakas na alon ng enerhiya. Magaan lang na ikinumpas ng Heavenly Demon ang kanyang baston, at nahati ang enerhiya sa dalawa. Labis ang pagkagulat ni Hoyong. Tahimik siyang napatingin sa kalaban. Ang Heavenly Demon ay ngumiti ng mayabang. Sabi nito, ito ay basura lang. Kahit gaano mo iindayog ang espada gamit ang magic technique mo, parang nasa kindergarten ka lang. Nagulat si Hoyong. Ibig bang sabihin nito ay ang skills ko ay gaya ng sa ordinaryong swordsman? Sabi ng Heavenly Demon, kung ipapasa niya ang kanyang sword technique kay Hoyong, kailangan munang alisin ang magic technique sa katawan nito. Natarante si Hoyong sa narinig at napasigaw, sandali lang. Tinanong niya kung ang ibig bang sabihin ay kukunin na nito ang skill niya. Pero iyon ang base ng buong sistema ng tower. Tahimik na lumapit ang Heavenly Demon. Wala akong pakialam, aniya. Bumalik sa alaala ni Hoyong ang lahat ng nangyari. Kung wala ang skill na ito, baka patay na ako ngayon. Kaya sobrang importante nito sa akin, hindi lang ito basta-basta kung tatanggalin. Tumingin siya sa hourglass. Pero kung hindi ko mararating ang tagumpay ngayon, mamamatay ako. Nauubos ang oras ngayon, pero itong matanda na ito ay gustong magsimula ulit ako muli umpisa. May kaba sa tingin ni Hoyong at naisip na pinaghirapan niya makuha ang mga skills na meron siya ngayon. Sabi ng Heavenly Demon, mas maliit ang sisidlan, mas nakakapit ito sa laman. Iniisip nitong iyon lang ang meron siya, pero natural lang na maramdaman mo yan at hindi kita pipilitin. Dapat siya ang magpasya, mabuhay bilang palakang nakakulong sa balon, o tanggapin ang turo niya at magangat. Marami raw ang handang mamatay para sa piraso ng kanyang kaalaman. Si Hoyong pa ba ang lalagpas sa pagkakataon? Muling nagbalik tanaw si Hoyong. Tama siya, matagal na rin niyang nararamdamang may hangganan ang laban na nakabase lang sa skills at stats. Nagdesisyon siya, bumaon siya ng espada sa lupa, lumuhod, at magalang na humiling, "Guro, pakituruan po ako." Pag-angat ng ulo niya, halatang kabado siya sa iniisip na magiging disipulo na siya nito mula ngayon. Lumipas ang ilang oras. Habang hingal na hingal, naisip ni Hoyong na matapos tanggalin ang skills niya, bumalik naman ang lahat ng level niya, at mas mataas pa kaysa dati. Tiningnan niya ang bangkay ng kanyang nakaraang sarili at naisip, mas malakas na ako ngayon. Sa loob lang ng 3 araw, bagamat di niya alam kung gaano talaga katagal, tiningnan niya ang hourglass at naisip, kahit wala pa sa kalahati ang oras, nalampasan ko na ang lahat ng nakaraan kong lakas. Tumalon pababa mula sa hourglass ang Heavenly Demon at sinabing, nalampasan mo na ang dating sarili mo. Yumuko si Hoyong at sumang-ayon. Salamat po sa turo ninyo, Guro. Kalmado ang mukha ng Heavenly Demon. Pero aniya, nasa basura level pa rin ito. Hinumo nito ang balbas at naisip, mukhang mas malaki ang potensyal nito kaysa inaasahan ko. Maaaring mas mataas pa ito kaysa sa alinman sa 6 kong disipulo. Umupo ito sa sahig. Simula ngayon, aniya, opisyal na tayong master at disipulo. Ipakita mo ang tamang paggalang, yumuko ka. Hawak-hawak pa ni Hoyong ang ulo niya mula sa palo kanina. Hindi po ba master nakita dahil sa iyong mga turo sa nagdaan na 3 araw? Tanong ng Heavenly Demon, tatawag ka ba ng master sa isang nagturo lang sa iyo kung paano maglakad? Nagulat si Hoyong. Anong ibig mong sabihin? Muling nagsalita ang Heavenly Demon. Simula ngayon, tuturuan kita ng espada, ang perpektong espada na nabuo sa sarili kong teknik. Ito ang pinakamakapangyarihang espada sa lahat, ang Shadow Soul Hunting Sword Technique.
Sa edad na 28, kinilala siya bilang pinakadakilang henyo sa kasaysayan ng sining ng pakikipaglaban. Pinag-isa niya ang 7 sangay ng demonic divinity cult at umakyat bilang heavenly demon. Simula noon, sinabi ng mga tao na pinanganak na raw ang pinakamakapangyarihang heavenly demon sa lahat ng panahon. Inali niya ang buong buhay niya sa sining ng espada. Naging isa siya sa kanyang sandata, at sa huli nagising siya sa tore na ito. Nagulat si Hoyong sa pagkakita sa kanya, iniisip na akala niya'y matagal na tong nabubuhay. Sinabi ng heavenly demon na noon lang, nang mapunta siya sa tore, napagtanto niya na hindi pa pala tapos ang kanyang landas. Tinanong siya ni Hoyong kung ibig bang sabihin nito ay nakakulong din siya sa tore. Sumagot ang heavenly demon na kalokohan iyon. Hindi siya bilanggo, may kasunduan siya sa tore at may papel siyang ginagampanan dito, pero pwede rin siyang bumalik sa mundo niya anumang oras. Tahimik na pinagmasdan siya ni Hoyong, nag-iisip kung dapat ba siyang paniwalaan. Iniisip niya kung ang naparang NPC lang ang matanda sa mundong ito. Ipinaliwanag ng heavenly demon na dahil sa kasunduang iyon, hindi niya maaaring ibunyag ang lahat ng detalye. Pero may isang bagay daw siyang dapat tandaan, matututuhan niya ang isang uri ng espada na hindi pa kailanman nabuo, ang espadang humahabol sa kaluluwa ng walang anino. Maayos na yumuko si Hoyong at sinabing gagawin niya ang lahat upang makamit ito. Napakunot nuo ang heavenly demon at sinabing, ano yung reaksyon mo? Baka hindi mo ako narinig ng maayos. Sinabi ko sa iyo ituturo ko ang Shadowless Soul Hunting Sword Technique. Kung isa kang disipulo ng Divine Culto, tiyak na tumatalon ka na sa tuwa. Pero wala man lang akong nakita sa mukha mo. Naguluhan si Hoyong at inisip na iyon ang unang beses na narinig niya ang teknik na iyon. Sinabi niya na wala siyang panahon para magpakadramatiko. Kung gusto niya matuto ng ganoong kahusay na teknik, hindi na siya magsasayang pa ng oras. Matiim ang tingin ng heavenly demon at sinabing mula sa sandaling ito, kailangan na niyang magsanay ng todo at maging handa sa kahit ano. Pagkaraan ng ilang sandali, naisip ni Hoyong na kahit tinanggal na niya ang sword skill sa kanyang status, hindi naman pala ganoon kahirap ibalik ito sa dati nitong antas. Sinusundan lang niya ang dati niyang landas. Pero ang teknik ng Shadowless Soul Hunting Sword teknik ng espadang ito, mabagal pero mabilis, banayad pero makapangyarihan, napaisip siya na napakahirap nito. Nakatayo sa patpat ang heavenly demon at sinabi na ang teknik na iyon ay bunga ng buong buhay niyang pagsasanay bilang pinakamagaling sa lahat. Sa tingin daw ba ni Hoyong ay magiging madali lang iyon? Nena si Hoyong at hindi makapaniwala sa asal nito. Tumahimik siya ng ilang segundo, saka napatingin sa lupa. Inamin niyang hindi siya sigurado kung tama ba ang ginagawa niya. Simula nang aralin niya ang teknik, parang lalo pang bumaba ang galing niya sa espada. Naaga ng mga salitang iyon ang interes ng heavenly demon. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Tiningnan siya ng seryoso at tinanong, kung gayon, gusto mo bang makipaglaban sa akin? Nagulat si Hoyong. Sa isip niya, halos hindi pa nga niya kaya ang doppelganger niya, tapos ngayon lalabanan na niya ang guro. Bukod pa doon, mas mahina pa siya kaysa dati. Itinaas ng heavenly demon ang patpat at tinanong kung bakit siya nag-aatubili. Dapat ba raw siyang mauna sa pag-atake? Pumwesto si Hoyong sa pakikipaglaban. Naisip niyang tama ito, paubos na ang buhangin sa orasan, wala na siyang oras para mag-alinlangan. Mabilis siyang tumakbo papalapit at unang umatake gamit ang espada. Pero madaling umatras ang heavenly demon at naiwasan ang tira. Nag-ilaw ang mata ni Hoyong, sumunod agad si ito. Nang maraming mabilis na atake, pero wala siyang matamaan. Galit siya nang tumalon si heavenly demon sa ulo niya, kaya muli siyang umatake, pero nakaiwas agad ang kanyang guro. Napakunot ang noo niya sa gulat, at inisip niya kung anong klaseng mga kilos iyon, parang multo. Hindi niya ito masundan. Nang makita niyang lumipad papunta sa kanya ang guro, agad niyang inisip na tama sa ulo ang tira. Itinaas niya ang espada, handang salagin at magsimula ng kontra-atake. Ngunit muli siyang nagmintes. Napaisip siyang, nangyari na naman. Sigurado akong tama ang hula ko, pero paano ko pa rin to namintis? Ikinuyong ng heavenly demon ang kanyang patpat at sinabing, sa tingin mo ba talaga, kaya nang abot-abot mong pandama ang aking mga kilos? Baka raw gumana iyon dati, pero kung magpapanggap ang kalaban o babaguhin ang punto ng tama sa huling saglit, madali siyang malilinlang ng kalaban ang pandama ni Hoyong.
Pagkasabi noon, nagsimula siyang magbitiw ng sunod-sunod na mabilis na palo. Napasigaw si Hoyong, pinatitigil siya. Pero tuloy pa rin ang mga atake ng guro habang iniisip ni Hoyong kung ano ba talaga ang iniisip nito. Paubos na ang oras. Gulo-gulo na ang isip niya. Dapat ba niyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa teknik na ito kahit sobrang hirap? Paano kung maubusan siya ng oras? Sinabi ng Heavenly Demon na kailangan niyang bitawan ang kanyang mga masasamang iniisip at pag-aalinlangan. Dapat niya raw iwaksi ang mga bagay na matagal na niyang kinakapitan, at madama ang katapusan. Pagkasabi niyon, napansin ni Hoyong ang isang punong ang mga dahon ay nalalaglag dahil sa hangin. Nagtaka siya kung anong ibig sabihin nito. Sinabi ng Heavenly Demon na lahat ng bagay, konkreto man o hindi, ay may sariling katapusan. Pagkatapos niyon, tinamaan niya ng malakas ang puno. Ito'y nagsimulang mabiyak, hanggang sa gumuho ito sa maraming piraso. Sabi ng Heavenly Demon, kapag naramdaman mo ito, kaya mong hiwain ang kahit ano. Nagulat si Hoyong sa nasaksihan. Tinitigan niya ang puno. Naisip niyang ang Shadow Soul Hunting Sword Technique ay espada na kahit ang hindi nahahawakan ay kayang hiwain. Ang teknik ay mabagal pero mabilis, banayad pero makapangyarihan. Nakita ni Hoyong ang tekstura ng patpat ng guro na papalapit sa kanya. Sinabihan siya nitong umatake. Tumakbo si Hoyong at inihataw ang kanyang espada. Nagpalitan sila ng mga tira. At nagkaharap silang magkasalungat ang likod. Lumipad ang putol na bahagi ng patpat na tinamaan ni Hoyong. Tahimik na tinitigan ng Heavenly Demon ang natitirang bahagi sa kanyang kamay. Pagkatapos ng ilang segundo, humarap siya at tiningnan si Hoyong na may bahagyang ngiti. Nakita ni Hoyong ang kanyang espada. May halong tuwa at pagtataka sa mukha niya, sinabi niya, kaya pala, yun pala ang Shadow Soul Hunting Sword Technique. At doon naisip ng guro na naging kapani-pakinabang na rin ang basura na gaya ni Hoyong. Tiningnan ng Heavenly Demon ang nangyari at naisip niyang tila may natutunan si Hoyong. Tinanong niya ito, kaya't napagtanto niyang nagsimula nang ang maunawaan ni Hoyong ang kanyang mga turo. Yumuko si Hoyong at sinabi na, sa sandaling iyon, naunawaan na niya ang tunay na lalim ng aral ng kanyang guro. Habang nakatingin sa kanya, naisip ng Heavenly Demon na kahit paulit-ulit niyang ipinaliwanag ang landas ng espada, hindi lahat ay binibigyan ng biyayang makita ang tunay na diwa nito. Sinabi niyang kailangang tandaan na ang sikreto ng espadang humahabol sa kaluluwa ng walang anino ay hindi nakasalalay sa pagpuno, kundi sa pag-aalis. Tumangala ang Heavenly Demon at sinabi na malalaman lang ni Hoyong ang tunay na kahulugan ng espada kapag naabot na niya ang hangganan, kapag itinapon na niya ang lahat ng hindi kailangan. Naisip ni Hoyong ang nakaraan, at kung noon ay nagpadala siya sa tukso ng agarang lakas at naghahanap ng mas mabisang teknik, hindi niya sana kailanman naabot ang lalim ng teknik na ito. Para rin itong buhok, kahit anong ayos, walang tatalo sa kintab ng isang kalbo. Bigla siyang pinalo sa ulo ng Heavenly Demon, galit ang ekspresyon nito, sabay sabing humihiling ba ito ng parusa hanggang sa pinakahuling segundo. Natakot naman si Hoyong dito. Halos maubos na rin ang buhangin sa hourglass. Ngunit ngumiti si Hoyong, lumuhad sa harapan ng kanyang guro, at sinabing lubos ang kanyang pasasalamat sa mga itinuro nito. Mananatili raw sa kanyang puso ang bawat aral, at tiniyak niyang aabutin niya ang tuktok ng tore. Tahimik siyang tiningnan ng Heavenly Demon sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, inihagis nito ang tuxedo sa sahig para makuha ang atensyon ni Hoyong. Pagtingin sa kanya ni Hoyong, tinanong niya si Hoyong, narapat ba para sa isang alagad ng Heavenly Demon na maglakad na mukhang pulubi? Tumalikod siya at nanatiling kalmado habang iniisip na tiyak na muli silang magkikita sa paglalakbay patungong tuktok ng tore. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw kay Hoyong, mission completed. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang napunta sa isang hindi pamilyar na lugar. Napalinga-linga siya at nagtanong kung nasaan siya. Hindi ba't dapat ay bumalik siya sa waiting room ng mga gladiator? Narinig niya ang presensya ni Kim Kim sa likuran, kaya't agad siyang napatalon palayo at tinitigan ito ng seryoso. Naisip niya, na-teleport ba ako sa kwarto niya? Yung nakita ko sa screen. Tinanong niya kung bakit siya napunta roon. Tumawa si Kim Kim at sinabing may alok siya para kay Hoyong. Naalala raw ba nito ang bakanting posisyon ng Star Killer matapos mamatay si Kang Hyuk?
Inalok niya ito ng alak at sinabing inaalok niya si Hoyong sa posisyon na iyon. Tiningnan siya ni Hoyong at tinanong tungkol sa alok, nagtanong siya, maari ko ba itong tanggihan? Nagulat Kim Kim dito, sa seryosong mukha, sinabi ni Kim Kim na technically, wala siyang karapatang pilitin si Hoyong. Ngunit bago pa makasagot si Hoyong, napatigil siya nang biglang magsimulang bumula ang alak sa baso ni Kim Kim. Sinabi nito, ngunit kapag nagalit ako, hindi ko alam ang maaari kong gawin. Hindi ko gusto kapag binabaliwala ang salita ko. Nagulat si Hoyong. Naisip niyang sinabi naman nito na wala siyang karapatang pilitin siya, pero heto't ginagamit ang pananakot. Kung tatanggapin niya ang pagiging killer star, mawawala ang lahat ng kanyang naipunder. Kung ganito ang mangyayari, gugustuhin niya na lang tumakas. Pero sa kasalukuyang lakas ni Hoyong, hindi niya pa kaya maunawaan ang tunay na diwa ni Kim Kim at kung ano ang pwede nitong gawin sa kanya. Nagtitigan lang silang dalawa at naisip niyang hindi na niya alam ang maaaring gawin sa sitwasyon na ito. Bigla, isang system window ang lumitaw sa harap niya, isang walkthrough. Guide, nabigla si Hoyong. Tama, may gabay siya. Ayon sa system window, matapos ang Gladiator mission, babalik siya sa simula ng ikawalong palapag para simulan ang Tamer mission. Hindi siya makapaniwala. Naisip niyang makakabalik ako sa nakaraan. Pwede pala iyon sa tore. Pero ano ang kinalaman nito sa kasalukuyang sitwasyon? Naalala niya na kung babalik nga siya sa simula ng misyon, ibig sabihin ay buhay pa si Kang Hyuk. Napangiti siya. Kinuha ni Hoyong ang baso ng alak kay Kim Kim, tinanggap ang alok, at ininom ito. Nagningning sa pulang enerhiya ang kanyang mga mata. Pinunasan niya ang kanyang bibig at sinabing, dahil umabot na tayo sa punto na ito, wala na akong ibang magagawa kundi maging isang Star Killer. Ngumiti si Kim Kim at sinabing, ganyan ang gusto ko. Lumitaw ang mga system windows sa harap ni Hoyong, nakalog, naging isang Star Killer na siya. Tumaas ang lahat ng kanyang stats. Nagkaroon ang kanyang espada ng bagong kakayahan, Aura Blade. Tiningnan ito ni Hoyong at naisip na inalis na ng kanyang guro ang kakayahan niyang swordsmanship. Lumitaw muli ang abiso, wala ng swordsmanship skill, kaya imposibleng magkaroon ng Aura Blade. Sa halip, binigyan siya ng alternatibong sandata at kasanayan. Unti-unting siyang nagliwanag ng asol. Pagkatapos nito, na-teleport siya sa tore. Tumakbo papunta sa kanya si Junho na may masayang ekspresyon at malakas na sinabi na buti at ligtas siya. Agad na napatalon si Hoyong sa gilid, at may gulat na tingin, tinanong siya ni Junho kung anong klaseng bilis yun. Ni hindi niya napansin ang paglapit. Ganon na ba siya kalakas? Ngumti si Junho at tinanong, gaano ka nakalakas ngayon? Tumawa si Hoyong at sinabing, mukhang lumakas ka na rin, Junho. Tiningnan siya ni Junho at tinanong kung nagpalit ba siya ng damit. Tiningnan ni Hoyong ang suot niya, tumango, at tinanong ito kung kamusta naman ang dating niya. Ngumiti si Junho at sinabing mukha siyang makapangyarihan. Naisip ni Hoyong na buti na lang hindi siya binigyan ng lab ang kasuotan na katulad ng sa kanyang guro. Sa halip, binigyan siya ng dissenting suit. Lumabas ang system window at sinabing ang kasuotan niya ay tinatawag na Heavenly Demon's Present, isang unique na ranggo. May kakayahang kusang ayusin ang sarili kapag nasa Syra. Naisip niyang napakainam ng gamit na ito, hindi na siya gagastos pa para sa bagong damit sa tuwing may misyon. Ngunit tumingin siya sa paligid at naisip kung ang mga taong naroon na lang ba ang natira. Lumabas ang hologram ni Kim Kim, tumatawa. Sinabi nitong mas gumaganda na raw ang sitwasyon. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Ngumiti siya at sinabing ang huling misyon ay mas malupit kaysa sa lahat ng nauna. Excited na siya malaman kung ilan ang makakaligtas. Pumikit siya at pinalakpak ang kamay. Magpagulong kayo sa hirap hanggang sa dulo, aniya. Agad silang na-teleport sa arena, kung saan lumabas ang maraming dambuhalang leon mula sa mga portal. Napapalibutan sila nito. Lumabas ang system window, mission, wasakin ang Iron Lion. Kung matagumpay, updated ang Gladiator status. Kung bigo, kamatayan. Kinuha ng lalaking may mahabang buhok ang kanyang espada. Tumingin siya sa paligid at naisip na ang arnang ito ang tinatawag na libingan ng Gladiator. Dito magaganap ang huling tagpo. Ang bawat Iron Lion ay may kapangyarihang halos kapareho ng naranasan nila mula sa dambuhalang mammoth. Noon, 4 pa lang sila pero hirap na hirap pa rin sila.
Ngayon pa kaya nakakaunti lang sila. Pumikit siya, may bakas ng pag-aalala sa mukha, at naisip niyang baka dito na siya may libing. Nagsigawan ang mga tao sa aliw na panunood. Habang papalapit ang mga leon, naisip niyang siya si Shim Jae-yong, ang mandirigma. Dagsa ang mga leon habang umuugong ang kanilang mga ungol. Hinugot niya ang espada at may matinding determinasyong sumigaw. Hindi siya susuko ng basta-basta. Habang susugod na sana siya sa isa sa mga halimaw, biglang may malakas na sinag ng enerhiya na tumama sa ulo ng leon. Nabigla ang isang leon. Nagulat din ang mga manunood at napatigil, maging si Kim Kim na nakamasid sa screen. Si Hoyong ang bumaril gamit ang machine gun at agad na napatay ang halimaw. Tiningnan nito ang kanyang baril dahil kahit siya ay nabigla. Agad siyang napansin ng manlalaro sa tabi niya. Habang masayang masaya, sunod-sunod siyang nagpaputok ng machine gun at malakas na sumigaw, "Mas masarap pala ito kaysa sa inaakala ko." Tumawa siya ng malakas, may halong pagkabaliw ang mukha. Lumabas ang abiso ng system, siya ay isang star killer. Tinitigan siya ni Shim Jae-yong, labis ang pagkagulat at pagkalito sa nakita. Makalipas ang ilang sandali, nag-abiso ang sistema na matagumpay nang na-update ang status ng Gladiator. Pagkatapos malimpasan ang ikawalong palapag, bumalik sila sa lobby. Pero bigla na lang nag-static ang mga system window, sabay lumabas ang mensahe na hindi siya makakabalik sa lobby. Nagbalik daw si Hoyong sa simula ng misyon. Nag-abiso ang system na ito ang yugto ng qualification renewal. Napatingin siya sa paligid at naisip, ito ba ang Tamer Lobby? Bumalik talaga ako sa nakaraan. Binuksan niya ang system window at inisip na mas mabuting tingnan muna ang kanyang status. Nakasaad sa system na siya ay isang star killer. Nasa level 1 pa lang ang mga skill niya, magic bullets at killer stars eyes. Pero unti-unting nabura ang mga ito. Napaisip siya, gaya ng inaasahan, nawala na ang mga star killer stats niya dahil bumalik siya sa nakaraan at buhay na ulit si Kang Hyuk, kaya ang empty slot ng star killer ay nakay Kang Hyuk pa rin. Nalito siya nang makita ang isang machine gun sa kanyang inventaryo. Bakit nandito pa rin ito? Dahil wala na siyang magic bullet skill, wala na rin itong silbi, pero naisip niyang baka magamit pa ito sa ibang paraan. Naalala ni Hoyong na may kakayahan siyang hindi sinasadya ay makuha ang ilang abilidad ng mga natalo niyang kalaban. Naalala niyang kamakailan lang, natalo niya si Kang Du. Nag-abiso ang sistema, nakakuha siya ng telepathy skill sa unang antas. Kaya na niyang magpadala ng mensahe gamit ang isipan sa hanggang 5 kakampi. Naalala ni Hoyong na malapit nang masaktan si Junho sa kamay ni Kang Hyuk. Kaya't itinapat niya ang dalawang daliri sa sentido at inisip na dapat niyang balaan ito sa posibleng mangyari. Siya lang kasi ang dumaraan sa Gladiator mission. Narinig ni Junho ang mensahe at inakala niyang boses iyon ng isang Diyos. Inisip ni Hoyong na sa tulong ng mensaheng iyon, tiyak na maliligtas si Junho. Nakatayo siyang mag-isa sa gubat, at tinawag niya si Kang So. Hindi nagtagal, lumitaw ang kanyang pamilyar, napapalibutan ng enerhiya. Tuwang-tuwa si Hoyong na makita ulit ito. Nang lubusang lumitaw si Kang So, gumawa ito ng masayang tunog, at agad siyang niyakap ni Hoyong na pa ng ngiti at sabing sobrang namiss niya ito. Sobrang saya niyang ligtas ito. Hindi maintindihan ni Kang So ang sinabi niya, at naglabas lang ito ng mga tunog na tila lito. Patuloy pa rin ang mahigpit na yakap ni Hoyong at sinabing pati ang amoy nito ay namiss niya ng husto. May lumapit na lalaki, tumingin kay Kang So, at sinabing sobrang cute nito. Hindi raw niya maintindihan kung paanong nabuhay pa ang maliit na hayop na ito. Lumingon si Hoyong sa lalaki, at may hindi mapagkakatiwala ang tingin. Sino raw ba ang bastos na lalaking ito? Biglang lumitaw ang isang dambuhalang aso na may 2 ulo sa likuran ng lalaki. Nakatitig ito sa kanila habang tinanong, may ngiting malupit, kung gusto ba raw nilang maging pagkain ng alaga niyang si Cerberus. Nag-init ang ulo ni Hoyong sa sinabi nito. Ano raw ang ibig niyang sabihin? Lumabas ang hologram sa ere. Mula roon ay narinig ang boses ng manager, maligayang pagdating sa ikawalong palapag. Siya raw ang intermediate manager ng Tore, si Kim Kim. Dagdag pa nito, ayaw raw nitong binabaliwala, kaya't dapat ay makinig sila sa sasabihin niya. Ngayon, tinitigan ni Hoyong ang lalaking lumapit sa kanya. Kita sa mata nito ang labis na pagkainis. Inisip niyang paano raw nito nagawang ituring silang pagkain ng pet.
Nagpahayag si Kim Kim tungkol sa nilalaman ng unang antas ng misyon. Lumitaw sa harapan nila ang system window, ang misyon ay manalo sa laban ng mga alaga. Kapag nagtagumpay, marirenew ang trainer qualifications. Kapag nabigo, tuloy ang second level mission. Sinabi pa ni Kim Kim na kahit mab-I-go sila sa unang misyon, basta't hindi sila namatay, mananatili sila sa laro. Kaya huwag silang susuko. Pinagmasdan ni Hoyong ang mga imahe at napansin niyang 4 lang silang kalahok, kaya't medyo maluwag ang mga patakaran. Itinuro sila ni Kim Kim habang nakangiti ng malupit. Aniya, magsisimula na ang laban. Tumayo sa harap ang lalaki at ang pamilyar niyang si Cerberus, at sinabing parang itinadhana raw ang pagkikita nila. Biglang nagbago ng anyo si Kangso. Tiningnan niya ang lalaki na may malamig at matalim na tingin. Nagsalita si Kangso sa sarili lengguwahe at sinabing lalakasan niya para hindi na makatahol ang kanyang mga aso. Nagulat ang lalaki. Nagtaka ito kung alaga raw ba talaga ito, dahil tila may kakayahang mag-transform. Ngunit napangiti ito at sinabing, mas mabuti pa nga. Itinuro niya ang kalaban at malakas na sinabi kay Cerberus na dapat niyang lasapin ang pagkain. Tumakbo ang dambuhalang aso na may matalim na titig. Tumalon ito papunta kina Hoyong, ngunit agad niyang hinugot ang espada at hinarang ang atake. Si Kangso naman ay madali itong naiwasan sa pamamagitan ng pagtalon sa gilid. Sinubukan ni Cerberus kagatin ang dalawa, pero agad silang naka-atras ng ilang metro. Pinagmasdan ni Hoyong ang halimaw, kalmado ang tingin niya. Malakas, mabilis, at mahirap hulaan ang galaw dahil sa dalawang ulo. Mula sa likod, sumigaw ang lalaki at sinabing dapat pa nitong idiin ang pag-atake. Inisip ni Hoyong na dito lumilitaw ang kahinaan ng isang tamer, kung maayos ang pagpapalaki, kayang gawing kasing lakas ng mga mandirigma ang isang pet. Lumitaw ang system window. Cerberus. Uri, Bloodthirsty Dog. Antas, 25. Kakayahan, Shred, Level 3, Bite, Level 3. Stamina, 40. Lakas, 39. Lixie, 42. Pakiramdam, 38. Ilho. Antas, 18. Kalusugan, 28. Lakas, 26. Lixie, 23. Pakiramdam, 20. Inisip ni Hoyong na kapag nakatuon ang master sa pagpapalakas ng pet, bumababa naman ang sariling lakas nito. Dahil dito, nagkakaroon ng limitasyon sa kakayahang labanan ng alagang siyang tagapagtanggol ng kanyang master. Kaya pala kakaunti ang mga tamer. Tinawag niya si Kangso at sinabing ipakita na nila kung anong kaya nilang gawin. Sabay silang tumakbo ni Hoyong, at Anya, para sa kanila ay basta-bastang laban lang ito na parang Pokemon. Maya-maya, pagod na si Ilho. Napaluhod ito at napasigaw, paanong naging ganito? Bakit ang galing ng isang tamer sa espada? Nakatayo lang sa harapan nila si Hoyong at Kangso, kalmado at tahimik. Itinuro sila ni Ilho at sumigaw kay Cerberus, inutusan niya itong lapain ang dalawa. Tumakbo ulit ang alaga nito para umatake. Pero mabilis na umiwas sina Hoyong at Kangso sa magkaibang direksyon. Umiikot sila sa paligid ni Cerberus ng mabilis, dahilan upang malito ito. Nahihirapan itong subaybayan ang dalawa ng sabay-sabay. Nagkabanggaan pa ang dalawang ulo nito sa sobrang pagkataranta. Doon nila nakita ang oportunidad. Tumakbo agad silang dalawa para umatake. Naalala ni Hoyong ang nakaraan, na dati, puro sarili lang ang inaatupag niya. Kaya hindi sila nagkakasundo noon ni Kangso sa laban. Pero ngayon, ramdam niya ang pagkakaayon sa bawat galaw ng espada, isang perpektong koordinasyon. Naalala niyang minsan, isinakripisyo ni Kangso ang sarili para sa kanya. Ngayong pagkakataon na ito na ang kanilang bagong simula. Nakakuha siya ng bagong teknik mula sa misyon, at alam niyang pagkatapos nito, mas magiging mahusay silang magkasangga. Narinig nila ang abiso mula sa sistema, matagumpay ang Tamer Qualification Renewal at ibinabalik na sila sa lobby. Pagbukas ng eksena, lumitaw si Hoyong sa isang hall kung saan may ilang manlalaro nang naruroon. Masaya ang lahat sa pagbabalik nila, ligtas mula sa mapanganib na misyon. Ngumiti rin si Hoyong, at nakaramdam ng ginhawa dahil ligtas ang mga kasama niya. Bilib na bilib si John Ho, at agad niyang sinabi na dahil kay Hoyong kaya sila nakaligtas. Ang galing raw ng telepathy skills nito, akala niya nga raw Diyos na ang kausap niya.
Narinig iyon ni So Young at agad siyang napasigaw, may telepathy ka pala. Sana ginamit mo sa Kin. Takot na takot ako habang tinatapos yung misyon na mag-isa. Nagulat sina Junho at Hoyong sa reaksyon niya. Sumingit si Yesel, kinakagat ang pisngi habang umiwas ng tingin. Medyo na bad trip rin ako. Nahiya si Hoyong, kinamot ang batok habang napatawa. Sige, gagamitin ko na sa inyo next time. Paglingon niya, nakita niya si Sunhee na tahimik lang at tila may tampo rin. Napaisip siya kung bakit pati ito ay galit. Tumayo si Junho, taas noo at nagyabang, ibig sabihin lang niyan, gusto talaga ako ni Hoyong. Nagpanteng ang tainga ni So Young habang si Yesel naman ay sabay sabing, pangako, gamitin mo yan sa Kin next time. Tahimik lang si Hoyong habang pinagmamasdan sila. Napansin niyang may mga kasamahan silang hindi nakabalik. Bagamat walang nagsasalita, ramdam niyang lahat ay pilit itinatago ang lungkot. Tinawag ni Junho si Hoyong. Lumapit siya at nagtanong, ano ang Killer Star? Nanlaki ang mata ni Hoyong. Napatingin din si Sunhee, pareho silang halatang nagulat at kinabahan. Sumabat si Yesel, Killer Star. Ano yun? Napatingin silang lahat sa isa't isa. Naalala bigla ni Hoyong na habang ginagamitan niya ng telepathy si Junho, nabanggit niya ang babala, mag-ingat kay Kang Hyuk. Delikado yun, isa siyang Killer Star. Napaisip siya kung paano niya ipapaliwanag ito, lalo't ni si Sunhee ay walang alam tungkol sa Killer Star. Naputol ang iniisip niya, teka lang, magpapatuloy na kami sa 9th floor. Binasag niya ang katahimikan. Ang Killer Star ay isang taong may kakayahang kontrolin ang hirap ng tower. Napansin niyang nagulat si Sunhee sa sinabi niya. Maya-maya, may narinig sila mula sa speaker, 1 oras mula ngayon, kayo ay ililipat sa ika-9 na palapag. Mangyaring ipagpatuloy ang inyong pagsasanay. Ginamit ng mga manlalaro ang natitirang oras para magsanay. Si Hoyong, nag-ensayo ng kanyang sword skills, paulit-ulit ang pagbuga ng kulay lilang aura habang isinasayaw ang espada. Tumigil siya at napaisip, ang Shadowless Soul Hunting Sword Technique, ang hirap pala kapag wala kang iniiwang kahit ano. Biglang may lumapit. Paglingon niya, si Sunhee iyon, seryoso ang mukha. Ano yun? Tanong ni Hoyong. Napakagat na siya sa pain, naisip niya. Bumalik sa alaala ni Hoyong ang panahong pansamantala siyang naging Killer Star. Nakalap niya noon ang impormasyon tungkol sa Day of Blood. Ayon sa guide, sa 9th floor gaganapin ang botohan. Kapag nagkaisa ang karamihan, magiging entablado ng Day of Blood ang 10th floor. Simula nang magsama-sama sila, hindi na gaanong nakakapag-burn fight si Sunhee. Kaya malaki ang posibilidad na piliin itong gawing Day of Blood ang 10th floor. At layunin ngayon ni Hoyong na iligaw ang pasya ni Sunhee gamit ang barhang hawak niya. Ngumiti si Hoyong ng bahagya. Ano yun? Gusto mo na bang aminin na ikaw si Killer Star Son Sunhee? Tanong niya habang nilingan ito ng may nakakatakot na titig. Natigilan si Sunhee. Anong pinagsasabi mo? Pautal niyang sagot. Hindi mo na kailangang itago pa, wika ni Hoyong. Isa rin akong Killer Star. Sabay labas ng baril at itinutok ito kay Sunhee habang may mapang-asar ng ngiti. Hindi makapaniwala, si Sunhee, kaya pala ang dami niyang abilidad. Ginamit niya ang kakayahan para makita ang kill count ni Hoyong, 5 lang. Hindi ka Killer Star, sambit niya. Bakit? Balik ni Hoyong. Dahil kaunti lang ang napatay ko. Nagulat si Sunhee. Ngumiti si Hoyong. Mas mabuting wag kang umasa lang sa mga mata ng Killer Star. Paano niya nalaman ang tungkol sa Killer Star's eyes? Nag-aalalang tanong ni Sunhee sa sarili. Isa ba talaga siyang Star Killer? Tanggapin na lang natin na isa kang Killer Star, sabi ni Sunhee. Bigla siyang bumunot ng baril, itinapat kay Hoyong, at tinanong, pero paano mo nalaman kung Killer Star ako o hindi? Walang abilidad na makakakilala kung sino ang Killer Star, maliban sa hula base sa kill count. Nagningning ng ginto ang mga mata ni Hoyong. Kaya kung makita ang lahat, class mo, stats, skills, pati gold na meron ka. Napako si Sunhee. Hindi niya inaasahang maririnig yun. Wag mo akong lokohin, sigaw niya. Wala namang ganong abilidad. Kinuha ni Hoyong ang dulo ng baril ni Sunhee at itinapat sa noo niya. May 350 mapika na, patuloy niya. Kaya mong gumamit ng maraming magic bullets. Nasa 51 pa rin ang stamina mo. Tumaas ng 3 points ang lakas mo.
At ang agility mo. Nanlaki ang mga mata ni Sunhee. Tama na, sigaw niya. Binawi ang baril at sinabing, gets ko na. Tama na, ngumiti si Hoyong. Malapit na. Ngayon na may duda na siya kung killer star nga ako, hindi siya basta-bastang pipili ng Day of Blood. Lalo't alam niyang may malaking parusa ang pumatay ng kapwa killer star. May lungkot sa mata ni Sunhee habang nagsabing, may isa na lang akong tanong. Napakalamig ang pakiramdam ni Hoyong. Anong itatanong niya? Kung anong pipiliin ko sa 9th floor? O bakit kaunti lang ang napatay ko? Ngunit kampante siya. Kahit ano pa ang itanong niya, alam kong makokontrol ko pa rin ang kilos niya. Ikaw ba ay, hindi na natuloy ang tanong niya nang biglang sumabat si Hoyong. Pwede kang magtanong ng kahit ano. Tuloy niya, ikaw ba ay, dakilang killer star? Napakunot noo si Hoyong. Anong klaseng tanong yun? Biglang yumanig ang paligid. Nagsalita muli ang speaker at sinabing tapos na ang intermission. Lilipat na kayo sa ika-9 na palapag. Pagbukas ng bagong eksena, nasa lugar na silang tila sementeryo, madilim, malamig, nakakakilabot. Ito ba ang ika-9 na palapag? Nasaan ang iba? Tanong ni Hoyong habang lumilingga. Solo mission ba ulit to? May lumabas na ilaw mula sa likod niya. Napatigil siya. May lumakad mula sa pinto, at nayanig siya sa nakita. Hindi pwede. Ang misyon sa 9th floor ay, Chapter of the Dead. Lumapit sa kanya ang isang nagniningning na madre at nagsabing, lumaki ka ng maayos, Hoyong. Lumabas ang guide at nag-abiso, ang 9th floor ay Chapter of the Dead. Ang mga kakilala mong namatay habang umaakyat sa tower ay magbabalik bilang mga patay. Paalala, huwag hayaang bumigay ang isipan ninyo. Nagkaharap si Hoyong at ang madre. Nanginginig ang boses niya nang tanungin niya, paano? Kita sa kamay niya ang matinding panginginig. Direktor, muling tanong niya, ngumiti lang ang madre sa kanya, isang mainit na ngiti na kabaligtaran ng lamig ng kanyang presensya bilang multo. Sinubukan siyang abutin ni Hoyong gamit ang nanginginig na kamay. Isang alaala ang bumalik, nasa field ng paaralan, sa loob ng silid-aralan, may mga estudyanteng nagtutoksuhan. Nakaupo si Batang Hoyong habang sigaw ni Jae-hoon sa kanya, isauli mo yan. Magnanakaw ka, sumagot si Hoyong, pilit ipinagtatanggol ang sarili, hindi ko nga kinuha. Malakas na pinatama ni Jae-hoon ang kamay niya sa mesa ni Hoyong at sa inis na mukhay sinabi, huwag kang magsinungaling, hayop ka. May nakakita sa'yo habang ninanakaw mo yung wallet ko. Tama, Sang-hoon. Paglingon ni Jae-hoon sa likod, bahagyang may ngiti sa labi. Si Sang-hoon naman ay nakayuko, kunot ang noo, halatang kabado. Sa mahinang boses, sinabi niya, tama siya. Muling humarap si Jae-hoon kay Hoyong at sinabing, kita muna. Dumilim ang tingin ni Batang Hoyong habang patuloy ang sigaw ni Jae-hoon, pilit pinapaisauli ang wallet. Sa isip ni Hoyong, malinaw ang alaala, hindi siya ang nagnakaw ng wallet. Tuloy pa rin si Jae-hoon, kahit pulubi ka, hindi ibig sabihin pwede ka nang magnakaw ng gamit ng iba, di ba? Naalala ni Hoyong ang totoong dahilan kung bakit siya siniraan ni Jae-hoon, dahil nakuha niya ang unang pwesto noong midterms ng pangalawang semestre. Tumayo si Batang Hoyong at sinabing, hindi ako pulubi. Ngumiti si Jae-hoon, nanunuya, anong balak mo sa pagtayo mo, ha? Ang hina mo naman. Itinuro siya ni Jae-hoon at sinabing, mga ulila na katulad mo, nabubuhay sa buwis na galing sa mga mayaman. Katulad ko, napakapit ng mahigpit si Hoyong sa kanyang kamao habang narinig ang sumunod na salita ni Jae-hoon, hindi ba't ibig sabihin yan ay pulubi ka nga? At dagdag pa ni Jae-hoon, at syempre, ang ampunan nyo, punong-puno ng mga pulubi. Pero hindi na niya natapos ang sinabi. Isang malakas na suntok ang tinanggap ni Jae-hoon mula kay Batang Hoyong. Galit na galit si Hoyong, hinawakan ang kwelyo ni Jae-hoon, at sunod-sunod pa siyang pinagsusuntok. Sa isip niya noon, alam niyang normal sa mga batang 10 taong gulang ang mag-away kapag niinsulto ang pamilya. Pero mas lalong pamatong sa inis niya ang pang-iinsulto ni Jae-hoon sa ampunan at sa mga taong nakatira roon. Sa oras na yun, inakala niyang tama lang lumaban, isang uri ng hustisya. Sunod niyang naalala ay isang eksenang tila lalong samugat sa kanya. Nakaluhod ang madre habang humihingi ng tawad. Isang ina ang galit na galit at pinapagalitan siya. Nakita ni Hoyong kung paano inako ng madre ang lahat ng sisi, kung paano siya pinagmalupitan ng ina kahit si Jae-hoon ang may sala.
Pinanood niya kung paanong tinamaan ng bag ng ina ang madre. Gulat na gulat ang batang Hoyong, nanlaki ang mata at di alam ang gagawin. Nakikiusap ang madre na tumigil na at kumalma, pero hindi siya pinakinggan. Pinagbantaan pa silang ipapaalas si Hoyong dahil sa pagiging walang modo. Umiyak ang batang Hoyong. Sa araw na iyon, napagtanto niya, ang hustisya na walang lakas ay nagbubunga lamang ng mas matinding kawalan ng katarungan. Simula noon, pinangako niya sa sarili na hindi na muling mangangibabaw. Hindi na siya makikialam kahit may makita siyang mali. Mamumuhay siyang tila walang kulay, walang presensya. Dahil wala siyang lakas upang ipagtanggol ang kahit sino. Bumalik ang eksena sa sementeryo. Lumabas ang misyon, patayin ang mga halimaw na pumatay sa mga patay at palayain ang kanilang kaluluwa. Natitirang patay, 8. Takdang oras, 6 na oras. Kapag nabigo, lalabas ang isang sakuna. Mula sa isang pintuan ay lumitaw ang isang nilalang na may matulis na sungay. Inosente nitong tiningnan si Hoyong, habang si Hoyong ay napakunot noo. Isang rakon, tanong niya sa sarili habang nakatayo. Namatay siya sa isang sungay na rakon lang. Nang inag ang kamao ni Hoyong, kasunod ang buong katawan niya. Kinagat niya ang labi at bulong niya, pasensya na, direktor. Tulad noon, naalala niya ang sarili niyang sinabing, pasensya na, hindi kita naprotektahan. Patuloy ang pag-iyak ng batang Hoyong, dahil nasaktan ka dahil sakin. Hinawakan siya ng madre, at tawag sa kanya ay buong lamang. Sabi nito, hanggang kailan ka ba mananatiling formal at tatawagan akong direktor? Nagulat si Hoyong. Ngumiti ang madre at sabing, subukan mong tawagin akong mama. Nanatiling tahimik si Hoyong. Ngumiti lang ang madre, niyakap siya at pinatahan. Sinabi nitong ayos lang ang lahat. Na responsibilidad iyon ng isang magulang. Bumagsak ang luha ni Hoyong sa narinig niyang salita, isang pagkilala na hindi niya man lang natanggap mula sa sarili niyang magulang. Sa kasalukuyan, niyakap siya ng maltong madre. Tungkulin ng magulang ang protektahan ang anak, sabi nito. Naramdaman ni Hoyong ang lamig ng espiritu, ngunit sa yakap na iyon na puno ng init at pamilyar na pag-aalaga, unti-unti siyang nakaramdam ng kapanatagan. Wala kang dapat ipag-sorry, dagdag pa ng madre habang nakatingin sa kanya. Lumaki kang napakabuti, Hoyong. Isipin mo, may kapangyarihan ka na ngayon upang protektahan ang iba. Sa mga salitang iyon, ramdam ni Hoyong na parang bumalik ang mga kulay sa paligid. Isa pang alaala, habang hinahaplos ng madre ang kanyang ulo, sinabi nitong, mas mabait at mas matatag ka kaysa sa sinumang kilala ko. Tumulong ka sa nangangailangan at maging liwanag ng mundo. Ngumiti si Hoyong. Sa isip niya, ginawa niya ang lahat upang hindi mapansin, ngunit ngayong tila gumuho na ang mundo. Doon pa lang niya sinisikap sundin ang turo ng direktor, isang ironiya. Biglang nagbago ang mata ng rakon, naging pula. Tumalon ito at sumigaw papunta sa kanila. Napalingon ang madre sa takot. Agad sinunggaban ni Hoyong ang rakon, nagulat ito. Patuloy pa rin itong pumapalag at sumisigaw habang hinahawakan niya. Tinitigan ni Hoyong ang rakon. Sa isip niya, madali lang patayin ang isang tulad nito. Ngunit naalala niya ang sinabi ng sistema, patayin ang mga halimaw na pumatay sa mga patay at palayain ang kanilang kaluluwa. Naisip niyang kapag napatay niya ito, mawawala rin ang madre. Ngumiti ang madre at sinabi, huwag kang mag-alinlangan. Napatingin si Hoyong sa kanya, nagulat. Ngumiti ulit ang madre, may mga tao ka ng kailangang pangalagaan, di ba? Iniabot nito ang kamay at sabing, kailangan mo lang sundan ang landas na nakatakda para sayo. Tahimik si Hoyong. Madilim ang kanyang mukha. Damilat siya, kinuha ang kanyang espada, itinapon ang rakun pataas, at tinitigan ito sa ere habang naghahanda siyang tagpasin ito. Sa isip niya, upang matapos ang pag-akyat sa tore ng wakas, upang wasakin ito at maibalik ang mundo sa dati, marahil iyon ang landas na kailangan niyang tahakin, tama. Habang lumuluha, naisip niya, pakiusap, mamahinga ka ng payapa. Tumayo siyang matatag at sa wakas, buong puso niyang tinawag ang madre na, Mama. Sa kabilang lugar, abalang nakikipaglaban si Yesel sa isang halimaw. Napaatras siya ng tamaan ng halimaw ang kanyang espada. Gumamit siya ng mana upang pagalingin ang sarili, ngunit kapansin-pansing hingal na siya. Malungkot siyang tumingin sa ibaba at napansin ang unti-unting paglalaho ng kanyang espada. Sa loob-loob niya, sinabi niyang, hindi ko na kaya. Flashback.
Malapit sa gusali, may lalaking bahagyang namumula ang pisngi habang iniabot kay Yesel ang isang itim na plastic na bag na may lamang gamot. Kinuha ni Yesel ang isa sa mga bote at nagtanong kung ano iyon. Napakamot sa batok ang lalaki at sinabing, "Naawa lang ako sayo, kailangan mong pumasok kahit bakasyon pa." Ang lungkot nun. Dapat inaalagaan mo muna sarili mo bago ka maging pharmacist, di ba? Nagulat si Yesel sa narinig, pagkatapos ay bigla siyang natawa at tinawag itong kakaiba. Nabigla ang lalaki. Bakit ka tumatawa? Hindi ito biro. Bulalas niya. Ngunit ngumiti si Yesel at sagot niya. Alam ko. Naramdaman niyang umiinit ang kanyang pisngi. Salamat, dagdag niya. Namula ng gusto ang lalaki sa nakita. Napakubo siya, tumalikod, at sinabing, "May training pa ako kaya aalis na ako. Huwag mong kalimutang magpahinga." Kumaway pabalik si Yesel at sinabing, "Salamat, sana maging maayos ang training mo." Sa mismong sandaling iyon, may metal na biglang nahulog mula sa katabing construction site. Kitang-kita ng lalaki ang dahan-daang pagbagsak nito patungo kay Yesel. Napansin din iyon ni Yesel, ngunit masyado na itong malapit. Sumugod ang lalaki at iniunat ang kamay. "Yesel, lumayo ka dyan." Sigaw niya, ngunit hindi malinaw sa pandinig ni Yesel ang mga salita. Natigilan siya sa takot habang nakatingin sa paparating na bakal. Isang malakas na kalabog ang narinig, dahilan upang mapatingin ang mga tao sa paligid nila. Kumalat sa lupa ang mga gamot mula sa bag. Tinakpan siya ng lalaki, kapwa sila nakadapa sa sahig habang nagkatinginan. "Ayos ka lang ba?" Tanong ng lalaki. Kaunti lamang ang naidilat ni Yesel, ngunit ang sumunod na nakita niya ay nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. "Hindi," sigaw niya. Sa kasalukuyan, mariing kinagat ni Yesel ang kanyang mga ngipin habang inaalala ang lahat. Sa isip niya, kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nawala ang isang paa ng lalaki at ang pangarap nitong maging pambansang atleta. Naalala niya kung paano niya ito tinitigan sa kwarto ng ospital. Isang paa na lamang ang natitira rito. Iniisip ni Yesel, kung hindi iyon nangyari, hindi sana ganito ang kinahinatnan nito. Mula sa kanyang likuran, niyakap siya ng multo ng lalaki. Paulit-ulit itong nagsalita ng mapanambot at mapanirang salita, binubuntunan siya ng sisi. Hindi siya makagalaw. Ramdam niya ang lamig, habang unti-unting lumilitaw ang mga bughaw na kamay mula sa ilalim, bumabalot sa kanya. Punong-puno siya ng pagsisisi at kawalang pag-asa. Mahinang sabi niya, "Patawad." Patuloy na sumisigaw at papalapit ang halimaw sa harapan niya. Pumikit na lamang siya, tanggap ang kapalaran, habang hinahayaang gapyusan siya ng bughaw na mga kamay. Ngunit may narinig siyang sigaw. "Yesel, bumangon ka." Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang mabilis na paggalaw ng espada ang sumalubong sa kanya. Nasa harapan na niya si Hoyong, siya na ngayon ang nakikipaglaban sa halimaw. Napaisip si Yesel kung bakit ito naroon. "Yesel, naririnig mo ba ako?" Sigaw ni Hoyong. "Hindi ko alam kung sino ang patay na iyan o anong nakaraan meron ka, pero kailangan mong kumilos." Patuloy sa pagsasalita si Hoyong ngunit malabo pa rin kay Yesel ang lahat, para bang hindi pa rin niya ito marinig ng buo. Naguguluhan siya, iniisip kung ano ba talaga ang sinasabi nito. Tahimik lamang siyang nakatingin sa labanan. Muling sumigaw si Hoyong, "Tapusin mo ang orc na to at bigyang kapayapaan ang patay." Kita sa mukha ni Hoyong ang pagkabahala, sinusubukan siyang kumbansihin. Unti-unting bamuka ang labi ni Yesel at mahina siyang nagsabi. Pero, nawala ang lahat sa kanya dahil sakin. Ramdam niya ang paratang ng multo, paulit-ulit na bumubulong ng galit. Ang bughaw na mga kamay ay lalong humigpit sa kanyang katawan. Nagdagdag pa siya, may malamlam na tingin. Kung hindi siya nawala ng paa, hindi sana siya namatay sa loob ng tore. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pero paano ko siyang papatayin ulit? Mahina at mabagal ang bawat salita. Napakunot ang noo ni Hoyong at galit siyang sumigaw. "Yesel." Napalingon si Yesel sa kanya. "Alam kong mahirap. Malamang, mahalaga siya sa'yo, pero hindi ba't sinabi mo sa'kin noon na magpapapalakas ka?" Naalala ni Yesel ang sarili niyang pangako habang patuloy pa rin siyang ginagapos ng mga kamay. Sa harapan, nahirapan ang halimaw sa pakikipaglaban kay Hoyong. Nagwala ito, sumigaw, pero mabilis na hinawakan ni Hoyong ang ulo nito. Gamit ang lakas, ibinagsak niya ito sa lupa at sinakyan upang hindi makatakas.
Tumangala siya kay Yesel habang ito'y nakagapos pa rin sa multo at bughaw na mga kamay. Mahina at nanginginig, sinabing, "Hindi ko talaga kaya." Tinanong siya ni Hoyong, "Sinabi ba niya sa'yo na ikaw ang dahilan kung bakit siya nawalan ng lahat?" Tinitigan niya ito at malamig na tanong. "Isipin mong maigi, talaga bang ganun ang iniisip niya?" Idinagdag pa niya, "Ang isang taong tunay na nagpapahalaga sa'yo, sisisihin ka ba sa kabiguan niya? Kamumuhian ka ba niya?" Nanlaki ang mga mata ni Yesel habang pinakikinggan ang mga sinabi ni Hoyong. Bumalik sa kanyang alaala ang eksena sa ospital. "Bakit parang iiyak ka na?" Tanong ng lalaki habang nakaupo sa kama. Tumangala siya sa kanya. May ngiti sa labi ng lalaki, tila ba may liwanag na sumisikat sa likod nito. "Huwag kang umiyak. Bibilhan kita ng panibagong vitamins." Bigla na lang umurong ang mga bughaw na kamay. Mula sa taas, isang mainit na liwanag ang bumalot sa kanya. Hinawakan niya ang braso ng lalaking niyakap siya. Ngumiti siya habang niyayakap siya nito ng mahigpit. Tahimik, banal, at mapayapa ang pakiramdam. Sa isip niya, "Oo, ganito ka talaga. Kahit delikado, humaharap ka. Inuuna mo lagi ang iba kaysa sarili mo. Isa kang taong parang araw." Tahimik lang si Hoyong, nakaluhod pa rin, pinagmamasdan siya. Isinunod pa ni Yesel sa kanyang isip. Siguro, nakikita-kita kay Hoyong. Sa ilalim ni Hoyong, gumalaw ang halimaw. Naging mabangis ito, ngunit bago ito makabangon ng tuluyan, isang espada ang tumusok sa ulo nito. Nagulat si Hoyong. Si Yesel ang siyang sumaksak. Sandaling napatingin si Hoyong, ngunit kalaunay napangiti ng magaan. Habang hawak ang espada, naisip ni Yesel, "Salamat at ito na ang palm." Sa kagubatan, mabilis na tumatakbo si Hoyong. Sa kanyang isip, ang tunay na kalaban sa misyong ito ay hindi ang mga halimaw, kundi ang mga pagsisising bumabalot sa amin. Kailangan naming tanggapin ang pagkawala ng mga mahal namin sa buhay at hayaan silang makatawid. Ito na marahil ang pinakamahirap naming misyon. Tiningnan niya ang orasan, may 3 oras pa ang natitira. Pinagmasdan niya ang mapa. Naalala niyang naging posible ang pagtulong niya kay Yesel dahil malapit lang ito sa kanyang kinaroroonan. Ngunit hindi niya kayang tulungan ang lahat. Sa sarili niya, naisip niyang ang tanging magagawa na lang niya ay hikayatin ang mga ito gamit ang telepatiya. Tiwala siyang malalampasan ng bawat isa ang kani-kanyang laban. Sa isang simbahan, tahimik na nakatayo si Sunhee sa gitna, malapit sa altar. Paglingon niya, sinabi niyang, "Tulad ng inaasahan, nandito ka na." Tahimik na naglakad si Hoyong sa gitna ng pasilyo, may hawak na espada, seryoso ang mukha, at tinanong, "Pinaghintay ba kita?" Habang tahimik na nag-iisip si Hoyong, naisip niya, kahit maganap man o hindi ang araw ng dugo, sa ika-10 palapag, nakasalalay pa rin ito sa boto ng mga killer star sa altar na nakatago sa ika-9 na palapag. Kapag pumayag sila, maglalagay sila ng pulang kristal sa altar. Kung hindi, asul naman ang ilalagay nila. Wala ring nakakaalam kung ilang killer star talaga ang mayroon. Pero kung matuloy ito, magsasanib ang ilang lugar at magsisimula ang araw ng dugo. Sa sandaling mangyari iyon, siguradong papatayin ng mga killer star ang ibang manlalaro, dahil iyon ang papel nila. Kaya kung gusto kong makakuha ng kahit isang boto ng pagtutol, kailangan kong kumbansihin si Sunhee. Tahimik na tinitigan ni Hoyong si Sunhee. Siguro may mga mahal rin siyang tao, pero bakit parang wala lang sa kanya ang lahat? Pinagmasdan niya itong mabuti. Posible bang kapag naging killer star ka, unti-unting nawawala ang emosyon mo? Nilapitan niya si Sunhee at sinabi, "Wala tayong oras. Tapusin na natin ang pinag-uusapan natin kanina sa lobby. Bakit mo iniisip na ako ang great killer star?" Lumingon si Sunhee at sinagot siya, "Habang iniisip ko ang mga nangyari, halos lahat ng desisyon mo ay tama. Para bang nakikita mo ang hinaharap?" Nagulat si Hoyong sa sinabi nito. Tinanong niya ito, "Ibig sabihin ba nito, pinagkakatiwalaan mo ang awtoridad ko?" Habang iniisip din niya, akala niya ba ang gabay ay ang awtoridad ng isang great killer star? Kinaikit niya ang kanyang palad at naisip, "Hindi ko talaga alam kung ano ang great killer star, pero mas nakakabuti sa akin kung yun ang iniisip niya." Tumango si Sunhee. "Oo, Lee Hoyong, ano ang balak mong gawin ngayon?" Sabay tanong niya, "Gusto mo ba na maging araw ng dugo ang ika-10 palapag?"
Diretsahang sumagot si Hoyong, sa totoo lang, sa tingin ko, masyado pang maaga para sa araw ng dugo sa ika-10 palapag. Nagulat si Sunhee, bakit mo nasabi yan? Tumangala si Hoyong, kahit mga killer star tayo, kailangan pa rin nating akyatan ang tore ng wakas. Hindi ko alam kung ilang palapag pa ang natitira, pero sigurado akong mahaba pa ang lalakbayin natin. Kung papatayin na natin agad ang mga manlalaro sa ika-10 palapag, sa tingin mo ba, gaano katagal pa tayong makakapagpatuloy sa tore? Tumayo si Sunhee at bahagyang nagulat sa sinabi ni Hoyong. Nagpatuloy siya, may kasabihang, kapag namatay ang kuneho, niluluto ang aso. Kapag wala ng silbi ang isang tao, tiyak na itatapon siya ng tore. Kaya sa tingin ko, dapat nating ipagpaliban ang araw ng dugo hanggat maaari. Seryoso niyang sinabi iyon. Naging seryoso ang mukha ni Sunhee habang hawak ang baba niya. Tumayo si Hoyong sa harap niya at naisip, kahit imbento lang ang sinasabi ko para makumbinsi siya, hindi rin ito malabong mangyari. Kahit ang mga killer star, ginagamit lang ng tore. Ang problema, kahit makumbinsi ko si Sunhee, kung mas marami pa rin ang pabor sa araw ng dugo, hindi pa rin namin ito mapipigilan. At kung mangyari man yun, baka mapilitan akong labanan siya. Biglang lumitaw sa kamay ni Sunhee ang isang asul na kristal. Pakiramdam ko, lahat ng nangyari hanggang ngayon, ay parang itinadhana, mahina niyang sabi. Tahimik lang si Hoyong, hindi alam ang ibig niyang sabihin. Nagpatuloy si Sunhee, alam mo naman, bawat killer star ay binigyan ng kakaibang impormasyon. Kaya, humarap siya sa altar, dinurog ang asul na kristal at inihagis ito sa altar. Naging bughaw ang altar, at habang tinatitigan niya ito, sinabi niya, alam ko kung paano baligtarin ang sitwasyon. Nagliwanag ang altar, nagsimulang maglabas ng bughaw na enerhiya, kaya napilitan silang takpan ang mga mata nila. Lumabas sa gabay ng sistema na nagamit na ang Hidden Piece. Lumabas din ang bagong misyon. Mangyaring tugisin ang Black Blood Wolf. Oras na, natitira, 50 minuto, napadala sila sa ibang lugar. Ayon sa system, kung makumplito nila ang misyon, ang kagustuhan nila ay magiging kagustuhan ng lahat ng killer star. Binasa ni Hoyong ang status mula sa gabay at napag-isipang. Hanggat makumplito namin ito, kahit anong boto pa ng iba, maantala ang araw ng dugo. Tiningnan niya si Sunhee, hindi ko akalaing alam niya ang Hidden Piece. Baka nga talaga, may kinalaman ang tadhana. Biglang nagsalita si Sunhee, lagot tayo sa misyon na to. Nagtaka si Hoyong, kailangan nating patayin ang Black Blood Wolf sa loob ng 50 minuto. Pero, paano natin ito mahahanap sa dami ng bundok na to? Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha niya. Sandaling nagulat si Hoyong, pero napagtanto rin niyang. Mahina lang talaga siya sa direksyon. Maya-maya, sakay na silang dalawa kay Kangso, patungo sa direksyon ng lobo. Biglang sabi ni Sunhee, sandali. Bangin na yan. Puno ng kaba ang mukha niya. Ngunit walang pag-aalinlangang sinabi ni Hoyong kay Kangso na tumalon. Nagulat si Sunhee. Napakapit siya ng mahigpit sa balikat ni Hoyong habang tumatalon si Kangso. Mataas ang talon ng hayop. Kita pa ang buwan sa likuran. Tumili at napakapit si Sunhee sa buhok ni Hoyong habang ang isang kamay ay mahigpit na nakayakap sa leeg niya, dahilan para mairita si Hoyong at hilahin ang tainga ni Kangso ng mas malakas. Pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang kinaroroonan ng level 35 Black Blood Wolf, naglalabas ito ng pulang aura. Tumayo silang tatlo sa harap nito. Tiningnan ni Sunhee ang lobo, at sinabing, grabe, nahanap mo talaga. Asahan sa Great Killer Star. Tahimik lang si Hoyong, hindi alam ang isasagot. Tumingin na lang si Hoyong sa lobo nang biglang itong umungol, malakas at matindi. Namula ang mga mata nito. Lahat sila ay napatayo ng tuwid sa pagkabigla. Grabe yung pressure ng ungol na yun. Isip ni Hoyong. Lumabas ang gabay. Babala, kayang bumuga ng matinding laso ng Black Blood Wolf. Mag-ingat. Wala akong perpektong kalasag o armor tulad noon, kaya hindi ko pwedeng ulitin ang ginawa kong taktika laban sa boss dati, pero, may kasama akong si Sunhee na pwedeng umatake mula sa malayo, isip niya. Tinawag niya si Sunhee. Ako at si Kangso ang aatake para makuha ang atensyon nito. Kapag nakakuha kami ng tiyempo, ikaw na ang bahala sa damage. Sige, susunod ako sa iyo, pero huwag kang mag-isip na alagad mo ako,
kahit pa isa kang great killer star. Ngumiti si Hoyong. Ayos na yan. Tumakbo siya paabant at pinuno ng aura ang espada niya. Shadowless Soul Hunting Sword. Sigaw niya habang binigwas ang espada. Si Kangsu naman, gumamit ng level 2 Kanga Uppercut at tinamaan ang gilid ng lobo. Kasabay nito, pinakawalan ni Sunhee ang level 4 Magic Bullet Chain Shots. Nagmistulang usok ang paligid sa impact. Nag-alala si Hoyong. Umeepekto ba ang taktika namin? Tumingin ang lobo pataas, bumukol ang leeg nito habang unti-unting naglalabas ng usok na kulay lila mula sa bibig. Napaatras si Hoyong. Umatras kayo. May lason. Bumuga ng lilang lason ang lobo, patungo sa direksyon ni Sunhee. Buti na lang at nakaiwas sila. Natunaw ang lupa at nagsimulang umusok. Grabe, kung magkamali kami kahit kaunti, patay kami, isip ni Hoyong habang tinitingnan ang naluso na lupa. Napatingin si Hoyong bigla nang sinuntok ng lobo ang kanyang kinatatayuan, tumalon agad siya pataas dahil dito. Kasunod nito, isa pang suntok ang umabot sa kanya habang nasa ere. Tumilapon siya papunta sa malaking bato at napasigaw sa sakit. Tumakbo si Sunhee at binaril ang lobo habang tumatalon. Mas malakas ang magic bullet kapag mas malapit. Isip niya, panahon mo nang mamatay. Sigaw niya, ngunit tumakbo rin papunta sa kanya ang lobo, mabilis, galit na galit. Nabigla si Sunhee. Habang papalapit ang lobo sa kanya, sumugod si Kangsu at binigwasan ito sa tagiliran. Ngumiti si Kangsu at sinabi sa sariling wika, ganito ang tunay na counter. Ngunit agad ding napawi ang ngiti niya nang balutin siya ng buntot ng lobo. Nagpumiglas si Kangsu, sumigaw. Kangsu, the spell summon. Sigaw ni Hoyong. Agad na nawala si Kangsu bago pa siya mapisa. Hindi epektibo ang magic bullet ko sa halimaw na yan. Anong gagawin natin? Tanong ni Sunhee. Tinitigan ni Hoyong ang lobo, iritadong nag-isip. Kahit pinigilan, sobrang lakas pa rin. Kung bihasa lang ako sa Shadowless Soul Hunting Sword, baka kaya kung putulin kahit anong bagay. Pero sa antas ko ngayon, ni isang paa ng lobo, hindi ko kaya. Ano na ang gagawin ko? Habang umuungol ang lobo, nagsimulang maglabas ito ng malalakas na ripple ng enerhiya. Sabay na umatake sina Hoyong at Sunhee sa Black Blood Wolf. Habang inaatake nila ito, biglang samuka ng likido ang halimaw, isang suka na kayang tunawin ng kahit anong tamaan. Mabilis na nagkailag si Sunhee sa suka na nakatutok sa kanya. Pagkatapos ay pumalo ng buntot ang halimaw, dahilan para mapatalon si Hoyong paatras. Ngunit nang tumapak siya sa lupa gamit ang dalawang paa, agad rin niyang nabawi ang kanyang balanse. Tinitigan ni Hoyong ang lobo at naisip niyang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Napaisip siya kung nalasan na ba siya ng halimaw mula sa laway nitong nakalaban nila. Habang hinihingal, kapansin-pansin ang matinding pagod sa kanya, gayon din kay Sunhee na hawak-hawak ang nasugatang braso. Naisip ni Hoyong na kahit ang kanyang Shadowless Soul Hunting Sword, teknik at ang mga bala ni Sunhee ay hindi tumatalaw. Ang mas malala pa, hindi man lang nila magawang hiwain ang balat ng halimaw. Pawis na pawis si Hoyong at natanong niya sa sarili, ano bang dapat nating gawin? Napatingin siya sa noo ng lobo at tila may napansin siya, balat ba iyon? Bigla niyang tinawag si Sunhee at sinabing maghanda ito sa isang malaking atake. Nagulat si Sunhee. Naisip niyang baka may naisip na si Hoyong na solusyon. Tiningnan niya ito at kahit wasak na ang itsura ni Hoyong, litaw pa rin sa mga mata nito ang determinasyon. Itinutok niya ang kanyang baril at inisip, malaking atake, ha? Matagal ay charge to, kaya isang beses ko lang pwedeng gamitin sa laban. Lumuhad siya gamit ang isang tuhod, itinutok ang baril, at sinimulan ang charging. Naisip niyang, susubukan ko siyang pagkatiwalaan sa ngayon. Samantala, tumakbo si Hoyong habang nakatingin sa lobo na nasa ibabaw ng pader. Napaisip siya na marahil ang dahilan kung bakit hindi niya kayang hiwain ang lobo gamit ang kanyang teknik ay dahil sinusubukan niya itong tapusin sa isang atake. Bumaba ang lobo mula sa pader at sumugod sa kanya. Ginamit ni Hoyong ang kanyang paningin at sinabi sa sarili na, sa kasalukuyang kondisyon niya, hindi niya kayang hanapin ang punto para tapusin ang halimaw sa isang hiwa. Pero, paano kung balat lang talaga ang hadlang? Pumikit si Hoyong at sinintro ang buong atensyon. Habang papalapit ang halimaw, dumilat siya,
nagniningning ang kanyang mga mata sa gintong liwanag. Tinaas niya ang kanyang kamay habang hawak ang espada, at bumulwak ang matinding aura mula sa kanya. Naisip niya, natutuhan ko ang pinakamalakas na sword technique sa mundo. Kung hindi ko man lang kayang hiwain ang balat nito, nakakahiya sa master ko. Sa kabilang banda, si Sun He ay nakatutok na rin. Naisip niyang ang magic bullet na kadalasan niyang ginagamit ay bilog kaya humihina ang epekto pag bumangga. Wala ring sapat na penetrating power. Ngunit kung ibabago niya ang hugis nito upang kahalintulad ng totoong bala, tiyak na ibang antas na ang penetrasyon nito. Sabay silang sumigaw at umatake, hinati ni Hoyong ang noo ng lobo gamit ang espada at si Sun He ay tumira ng bala sa parehong lugar. Tumagos ang bala sa noo ng halimaw, diretsyong dumaan sa ulo nito, dahilan para yumalulong ito sa sobrang sakit. Sa gitna ng dilim, lumitaw si Sun He na seryoso ang ekspresyon at nagniningning ang mga mata. Lumabas ang status window at inihayag na natalo na nila ang Black Blood Wolf. Hinihingal sina Hoyong at Sun He sa pagod. Nagkatinginan sila at sabay na napagtanto, nagawa natin. Napag-alaman nilang natapos na ang misyon, at ang boto nila ay kumakatawa na sa buong boto ng Killer Stars. Isang boto ng pagtutol para gawing araw ng dugo, ang ika-10 palapag ang naisumat. Nakabulagta na sa lupa ang bangkay ng malaking Black Blood Wolf. Nagtanong si Sun He, tapos na ba talaga? Sumagot si Hoyong, sandali lang. Sinimulan niyang hiwain ang balat ng halimaw, tila may hinahanap. Nagulat si Sun He at tinanong, anong ginagawa mo? Lumabas ang gabay na nagsasabing kapag matagumpay na nahuli ang Black Blood Wolf, nirerekomendang hiwain ang tiyan nito at kainin ang asensya. Hawak ni Hoyong ang isang pulang orb na may lila nitong aura. Tinaas niya ito at tinanong, gusto mo bang kainin to? Nanlaki ang mata ni Sun He at napasigaw, sayo na yan. Napabuntong hininga si Hoyong at ngumiti habang tinitingnan si Sun He. Naisip niya na mahina talaga ang sikmura nito. Binuksan niya ang kanyang bibig at nilunok ang orb. Diretso itong pumunta sa kanyang puso. Lumabas sa gabay na nakuha niya ang 10,000 Poisons Immunity. Ibig sabihin, kaya na niyang tiisin ang lahat ng uri ng lason sa buong tower. Bahagyang bumukas ang kanyang bibig habang tinititigan ang sariling kamay na may nagniningning na aura. Masayang sumigaw si Hoyong, astig to. Gustong-gusto ko ang mga gantimpala na ganito. Tinakpa ni Sun He ang bibig niya sa sobrang pandidiri, at inisip na hindi siya makapaniwalang kinain talaga iyon ni Hoyong. Nagtanong si Sun He, ngayon ko lang naisip, hindi lang nahanap mo agad ang Black Blood Wolf sa ganong kalaking mapa, pero naintindihan mo rin agad ang mga katangian nito. Anong klaseng kakayahan meron ka? Napatigil si Hoyong sa tanong. Naalala niya nang sigawan niya silang umiwas sa lason. Inisip niyang baka iyon ang tinutukoy ni Sun He. Naka-cross arms siyang sumigaw, ang autoridad ng isang dakilang Killer Star. Hinawakan ni Sun He ang kanyang baba at namangha, gaya ng inaasahan sa isang dakilang Killer Star. Medyo nahiya si Hoyong dahil alam niyang nagsinungaling siya, pero inisip niyang mas mabuti na rin na paniwalaan siya. Tinanong niya si Sun He, ayos ka lang ba? Tunangala ito. Tinaas ni Hoyong ang kamay at sinabing, dahil hindi naging araw ng dugo ang ika-10 palapag, mas mahirap ng puna ng kota ng player kills. Nagulat si Sun He sa sinabi niya. Inisip ni Hoyong na tungkulin ng Killer Star na bawasan ang bilang ng mga manlalaro. Dahil dito, binibigyan ng individual na kota ang bawat Killer Star. Kapag hindi nila natapos ito sa itinakdang panahon, magkakaroon sila ng penalty. Hindi man niya alam kung ano ang penalty, tiyak niyang mabigat ito, dahil kapalit ng mga benepisyong natatanggap ng Killer Stars. Ginulo ni Sun He ang buhok sa pagkairita at sinabing, hindi ba pareho lang din naman tayo? Napatungo si Hoyong at inisip, at sa kabila ng lahat, sumama pa rin siya sa desisyon ko, ganoon ba talaga kahalaga ang isang dakilang Killer Star? Tahimik si Sun He ng ilang sandali pero nagsalita rin, hindi naman ako mamamatay kung mabigyan ng penalty. Bahala na, lumabas ang gabay na lahat ng mga patay ay naalis na, at tapos na ang misyon sa ika-9 na palapag. Sa lobby, malakas na tumawa si So Young. Hindi ko akalaing mapapatay lang siya ng isang kobold. Uugod-yugod na talaga siya. Ngunit pagkatapos tumawa, natahimik siya at nagsimulang lumuha. Umupo siya habang hawak pa rin ang kanyang mukha at nanginginig, binigkas ang salitang, "Boss."
Pinanood ito ni Hoyong at nakaramdam ng awa. Naisip niyang ito ang yugto ng mga patay, kahit mahihina lang ang mga halimaw na nakalaban nila. May iba nakaharap ang pamilya nila. May nakaharap ang minamahal, at ang ilan ay kaharap ang kanilang matalik na kaibigan. Lahat sila ay napilitang tanggapin ang kamatayan ng mga mahal nila sa buhay, at sariling mga kamay ang naging dahilan. Maaaring sabihin ito ang pinakamalupit na palapag sa lahat. Hinampas ni Yanwo ang kanyang malaking maso at sinabing, lahat, magpakatatag tayo. Tumayo siya ng tuwid at idinugtong, ang mga nakarating sa ganitong yugto, dapat mabuhay. Buo ang kanyang loob sa pagkakabigkas nito. Tinitigan siya ni Hoyong, humangas sa kanya. Tumayo rin si Junho, inilabas ang kanyang espada, at sinabing, tama si Yanwo. Hindi tayo pwedeng basta gumalaw na parang wala lang. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at sumigaw, buhay pa tayo ngayon. Nagulat si Hoyong sa narinig at sumang-ayon. Inisip niyang kung may isa mang sumuko sa misyon, wala ni isa ang makakabalik. Ngunit iniwan ng bawat isa ang kanilang mga pagsisisi, at lahat sila'y nakabalik. Napangiti si Hoyong at inisip na, patuloy silang lalakas habang nagtitiwala sa isa't isa. Biglang nagpakawala ng asul na kuryente ang portal, at narinig nila na magsisimula na ang misyon sa ika-10 palapag. Muling nagsalita ang tagapagsalita, ang misyon sa ika-10 palapag ay ang karanasan sa ibang dimensyon. Lahat sila ay napatingin sa portal. Idinagdag pa ng tagapagsalita, ang bawat manlalaro ay naitalaga na sa kani-kanilang lugar. Nakatayo ng diretso ang mga natitirang manlalaro habang nakatingin sa asul na portal at nakikinig sa anunsyo. Ipinahayag ng guide na, maa-assign kayo sa MRM. Sa dimensyong ito, may digmaang nagaganap sa pagitan ng Orthodox, Unorthodox, at demonic factions. Kayo ay mahahati sa isa sa tatlong grupong ito. Nagtanong si So Young, MRM. Matalim ang tingin ni Junho habang nagsalita, narinig ko na yan sa mga webtoon at nobela. Samantala, nakahawak sa baba si Sekhan at seryosong iniisip kung paano makakagawa ng tolda ng mas mabilis. Tahimik na nag-isip si Hoyong, MRM. Hindi ba ito ang lugar ng pinanggalingan ni Master? Hawak niya ang kanyang dibdib habang iniisip, kung ito nga ang mundong sinabi niya, posibleng magkita kami ulit. Napangiti siya ng maliwanag sa ideya. Naalala niya kung paano niya minadaling matutunan ang teknik na Shadow Soul Hunting Sword, teknik dahil kapos sila sa oras noon. Pero kung muling magkita sila ng kanyang master, baka may taas pa niya ang antas ng teknik na ito, sapat upang mapatay ang isang Black Blood Wolf sa isang suntok lang. Lumabas ang guide at ipinakita sa kanila ang tatlong factions na maaaring pagpilian. Tiningnan nilang lahat ang maliwanag na portal. Hawak ni Hoyong ang kamao niya at ngumiti, mukhang napagpasyahan na kung saan ako mapupunta. Matapos ang maikling talakayan, napagdesisyonan na sina So Junho at An Sekhan ay mapupunta sa Orthodox faction. Sina Kim So Young, Go Yanwo, at Oh Hyun Kyun ay mapupunta sa Unorthodox faction. Samantala, sina Hoyong, Yesel, at Sun Hee ay mapupunta sa demonic cult. Napayuko si Hoyong, medyo nahihiya, habang yakap-yakap ni So Young ang kanyang paa at sumigaw ng, isama mo ako. Naisip ni Hoyong, mukhang may ilan na hindi masaya sa naging desisyon. Nagbigay ng babala ang guide na magsisimula na ang misyon sa ika-10 palapag. Kailangang mabuhay sila ng tiyak na oras sa loob ng kanilang napiling faction. Nang sumunod, kasama na sina Hoyong, Yesel, at Sun Hee sa hanay ng mga tao sa demonic cult. Ipinahayag ng guide na ini-inject na ang mga kinakailangang alaala para sa misyon. Puting aura ang bumagsak mula sa itaas, papunta sa kanilang ulo, kaya napatingala silang tatlo. Habang dumarating ang mga alaala sa kanyang isipan, ngumiti si Hoyong at inisip, ito ang Heavenly Demon Divine Cult ni Master. Inisip niya, simula ngayon, mga kadit na kami ng Heavenly Demon Divine Cult. Ito ba ang tinatawag na Path of the Heavenly Demon na pagsusulit? Bulong ni Sun Hee, may mga martial artist na halatang galing sa tower, halo-halo na sila rito. Bulong naman ni Yesel, nakikita ko ang ibang players mula sa ibang lugar. Naramdaman ni Hoyong na malalakas ang enerhiya ng mga kadit sa paligid. Hindi basta-basta ang mga ito, mukhang lahat ay advanced player o mas mataas pa. Pero sa kanilang lahat, may isa na hindi basta malapitan. Nakatingin siya sa isang tao na bumabalot ng malakas na lilang aura. Sabi nito,
Ikinagagalak ko kayong makilala, mga bata. May seryosong ekspresyon ng matandang lalaki. Ako ang Chief Examiner ng Path of the Heavenly Demon, si Tae Mujung. Napaisip si Hoyong, siya pala ang tagasuri sa pagsusulit na ito at isa sa 12 elder ng cult. 7 taon na ang nakalipas mula nang siya'y umatras sa frontline, pero ang kanyang palm strike techniques ay nananatiling kilabot ng mga kaaway. Isa siya sa mga martial master ng cult. Patuloy si Tae Mujung, gaya ng inyong alam, may 5 pagsusulit ang landas ng langit. Ang sinumang bumagsak bago ang ikatlong pagsubok ay mamumuhay bilang alipin ng Divine Cult. Kaya siguraduhin ninyong magiging alerto at ibibigay ang lahat. Ang pagsisimula ng landas ng langit ay pagsala sa mga walang silbi. Itinaas niya ang hintuturo. Sige, Cadet number 1, simulan na natin. Hinugot ng unang kadit ang kanyang espada, ngunit agad itong tinulak ng hindi nakikitang puwersa. Tumilapon siya at nabitawan ang espada. Nakaangat ang kamay ni Tae Mujung, puno ng aura. Walang silbi, sabi niya. Hinayla ang kadit palayo habang sinabi ni Tae Mujung na ang susunod na kadit ay pumarito. Napatulala ang lahat sa nasaksihan. Naisip ni Hoyong, simula nang maging tagasuri si Tae Mujung, ang unang pagsubok ay personal niyang sinusubok ang mga kadit. At pagkatapos nito, dama-dami ang bilang ng mga alipin ng cult. Nagkomento si Sunhee, hindi na rin masamang ideya ang bumagsak dito. Babalik din naman tayo sa tower, pwede na tayong mabuhay bilang alipin pansamantala. Sumagot si Hoyong, oo, isa yan sa mga paraan. Dahil ang tanging kondisyon sa misyon na ito ay mabuhay. Tiningnan niya si Sunhee na may ngiti. Gusto mo bang bumagsak para maranasan kung paano maging alipin? Nagulat si Sunhee sa tanong niya. Napangisi siya at sinabing, wala yan sa plano ko. Biglang lumitaw sa harapan nila si Tae Mujung, dahilan para sila'y mabigla. Naglalakas loob kayong magtsismisan habang ginaganap ang sagradong landas ng langit. Sa tingin ko, humihiling kayo ng hamon. Bumalot sa kanya ang malakas na lilang aura, habang parehong kinabahan sina Hoyong at Sunhee. Paano at kailan siya nakarating dito? Tanong nila sa kanilang sarili. Ilang sandali pa, hawak na ni Sunhee ang espada. Tinawag siya ni Tae Mujung at tinanong ang pangalan. Medyo nauuto siyang sumagot, Son. Sunhee. Kumislap ang mata ni Tae Mujung. Sunhee, simula ngayon, kalimutan mo na ang pangalang yan. Wala ka nang gagamitin na pangalan. Tahimik na nakamasid si Hoyong. Sigurado si Tae Mujung magiging alipin si Sunhee, at hindi niya balak magpatalo. Inisip niyang si Sunhee ay hindi pa nakakagamit ng espada ng maayos kahit kailan, kaya niya bang lampasan ang unang pagsubok. Sumigaw si Tae Mujung, tama na ang pagtayo dyan. Umpisahan mo na. Nagulat si Sunhee, ngunit nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa galit at umatake gamit ang espada. Hinawakan ito ni Tae Mujung para pigilan ang galaw. Walang teknik, basta lang niya iniikot ang espada, inisip niya. Ngunit nabigla si Tae Mujung nang biglang pinutok ni Sunhee ang gatilyo ng kanyang baril. Nakatingin siya ng seryoso, hawak pareho ang espada at ang baril. Napanganga ang lahat sa pagkabigla. Napangiti si Yesel, wow, Hoyong. Tumama si Sunhee, nanlamig si Hoyong sa nerbiyos, tarantado. Paano niya haharapin ang resulta ng pagpapaputok ng baril sa Merm? Para na rin niyang sinisigaw na galing siya sa ibang mundo. Nagulat si Sunhee nang hawakan ni Tae Mujung ang kanyang leeg. Nanginginig siya habang tinitigan siya ni Tae Mujung. Nagtanong ito, teknik ba yan ng daliri? Martial arts ba yang nagpapaputok ng energy bullets gamit ang daliri? Binitiwan niya si Sunhee. Hindi masama, sabi niya. Lumakad palayo, pumasa ka. Lumuhad si Sunhee sa pagod habang naghiyawan ang mga kadit at tinawag ang kanyang pangalan. Nanlaki ang mata ni Hoyong. Ganoon pala. Hindi nila nakikita ang baril. Sa paningin ng mundo ng Merm, para lang siyang nagpapalabas ng energy gamit ang daliri. Pinilter ito ng tower. Hawak niya ang kanyang dibdib. Mukhang may mga pagkakataon talaga na ang pagiging pabigla-bigla ay epektibo. Bumangon si Sunhee at nagsalita, dahilan para mapabukas ang mata ni Hoyong. Sa ngiti mong yan, mukhang enjoy ka habang pinapahirapan ako. Itinaas ni Hoyong ang kamay para itanggi. Hawak ni Sunhee ang kanyang leeg at sinabing, ngumiti ka lang dyan. Ikaw na ang susunod. Napangisi siya kay Hoyong. Si Hoyong ang sumunod.
Tahimik siyang nakatayo habang nakaharap kay Tae Mujong, hawak ang kanyang espada. Ramdam niya ang tensyon sa paligid. Habang nakatitig sa lalaki, naisip niya, ngayong nasa harapan ko na siya, pakiramdam ko'y parang nakatayo ako sa harap ng isang napakalaking bundok. Hindi siya kasing lakas ni Master, pero para sa isang langgam, wala namang pinagkaiba kung lobo o tigre ang nasa harap nila, pareho silang nakakatakot. Paano ko siya aatakihin? Biglang nagsalita si Tae Mujong, makikipaglaban ka ba gamit lang ang titig mo? Napaatras si Hoyong sa gulat. Nagdesisyon si Hoyong na subukan muna ang kalaban. Tumalon siya at mabilis na inatake si Tae Mujong gamit ang kanyang espada. Ngunit mabilis itong naiwasan ni Tae Mujong. Nagniningning ng asul ang mga mata ni Hoyong at sinubukan ulit na ihampas ang espada sa iba't ibang direksyon ngunit tuloy na umiiwas sa sunod-sunod na pag-atake si Tae Mujong. Humihingal si Hoyong habang iniisip, bakit parang pamilyar ang pakiramdam na to? Para bang tinatanong niya kung may magagawa ba ang ganitong klaseng kainahinang espada? Nakakainis, pakiramdam ko tuloy naririnig ko ang boses ni Master. Tahimik lang si Tae Mujong habang iniisip, hindi siya ganun kaina, pero wala ring kakaiba. Panahon na para tapusin ito. Nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang kamay si Tae Mujong. Huminga ng malalim si Hoyong at naisip, isa siyang halimaw na kayang talunin si Sun Hee gamit lang isang atake. Wala rin palang silbi ang pagsusubok na ginawa ko. Pinilit niyang mag-focus. Kahit ako'y parang alitap-tap lang sa dilim, ako pa rin ay tagapagmana ng Heavenly Demon. Hanggat ako'y bahagi ng Heavenly Demon Divine Cult, hindi ko dapat kalimutan yon. Ipakita mo sa kanila, Hoyong. Nagsimulang mag-ipon ng aura si Hoyong sa kanyang espada. Nagulat si Tae Mujong sa biglaang pagbabago ng presensya nito. Umatras si Hoyong ng ilang hakbang, saka tumingin pataas, seryoso ang mukha. Tumalon siya ng mataas, ang espada niya'y nabalutan ng malakas na lilang aura, at buong lakas na inihampas ito kay Tae Mujong. Sa kanyang isipan, sumigaw siya, kailangan kong ipakita sa kanya ang diwa ng tagapagmanang nagmula sa Heavenly Demon. Namulat sa gulat ang mga mata ni Tae Mujong, at nakilala niya ang teknik na ginamit. Tahimik na naglalakad si Hoyong habang inaalala ang nangyari kanina. Nang gumamit siya ng Shadowless Soul Hunting Sword, technique, sandaling nakita ni Tae Mujong ang imahe ng Heavenly Demon kay Hoyong at napansin ang teknikong ginamit nito. Sa huling sandali, pinuntirya ni Hoyong ang clip sa buhok ni Tae Mujong at tinaga ito. Ngunit agad nakaiwas si Tae Mujong bago tamaan ang buhok niya. Nahati sa dalawa ang hair clip niya at bumagsak ang mahaba at maputi niyang buhok. Agad siyang bumunot ng pamalo at itinapat sa lalamunan ni Hoyong, dahilan para matulala si Hoyong sa gulat. Sandaling tiningnan siya ni Tae Mujong ng seryoso at sinabi, pumasa ka. Sa kasalukuyan, naisip ni Hoyong, kahit hindi ko siya tinamaan sa huli, masaya na akong nakapasa ako sa unang pagsubok. Tumangala siya. Pero bakit niya ako ipinatawag sa ganito kauling oras? Tumingin siya sa bahay sa harapan niya. Naka-cross arm si Tae Mujong habang sinabing, napakababa ng inner energy mo. Nagulat si Hoyong. Dagdag pa ni Tae Mujong, dahil yan sa pag-aaral mo ng kung anong klaseng teknik na kahit ang mga aso na pinalaki sa Divine Cult ay hindi kaya matutunan. Nakakainis. Naisip ni Hoyong, parang sinasabi niya na kasalanan ko to. May pawis siya sa sentido. Nakakabahala naman to, babagsak ba ako dahil kulang ang inner energy ko? Alam ni Hoyong na tinatawag ding inner energy ang magic power, at tanging pagtaas ng level ang nagpaparami nito. Pero level 8 pa lang siya. Naiinis siyang naisip, yung akala kong unfair advantage na level up penalty, yun pa pala ang dahilan kung bakit ako nahihirapan ngayon. Nagulat siya nang maramdaman ang kamay ni Tae Mujong sa balikat niya at natanong, anong ginagawa mo? Sinabihan siya ni Tae Mujong na huwag gumalaw, pero tumanggi si Hoyong. Bumitaw si Tae Mujong at sinabing, kakaiba ka, hindi barado ang mga ugat mo. Sa totoo lang, parang perpekto pa nga ang katawan mo sa pag-imbak ng inner energy. Napatulala pa rin si Hoyong. Sa isip ni Tae Mujong, kung tama ang pagkakakita ko, yung sword technique na yon ay, hindi, imposible. Hindi siya basta-basta kukuha ng disipulo. Lalo na't napakababa ng energy nitong batang to. Tumingin siya kay Hoyong. Patuloy pa rin sa pag-iisip si Tae Mujong habang nakatitig kay Hoyong.
Pero kung totoo ngang tagong disipulo siya ng Supreme One, siya ang magiging tagapagmana ng Heavenly Demon, na igagalang ng buong Divine Cult sa 10,000 Mountains. Napahawak siya sa tulay ng ilong sa inis at naisip, ang ikalawang yugto ng Heavenly Demon's Path ay imposibleng malampasan ng may mababang inner energy. Sa ganitong lagay, baka gawin lang siyang alipin, kahit na siya pa ang tagapagmana. Kahit nakakabaliw pakinggan, wala na ba akong ibang opsyon kundi gamitin yun? Nahihiyang humawak si Hoyong sa ulo niya at nagtanong, mukhang pagod ka na, pwede na po ba akong umalis? Sa halip, binuksan ni Tae Mujung ang isang kahon na may liwanag na kulay dilaw. Inabot niya ito kay Hoyong at seryosong sinabi, kainin mo to. Napatingin si Hoyong sa nakakasilaw na bagay at nagtanong kung ano yun. Sagot ni Tae Mujung, century-old ginseng. Kung tutulungan kitang i-absorb ito, magkakaroon ka ng 10 taon na halaga ng inner energy. Regalo ko yan sa iyo dahil nagulat ako sa sword technique mo, kaya huwag ka nang gumawa ng kung anong maling interpretasyon. Kinuha ni Hoyong ito gamit ang dalawang kamay at natulala habang tinitingnan ito. Maya-maya, sinabi ni Tae Mujung, simula ngayon, sundin mo lahat ng utos ko. I-circulate mo ang energy sa katawan mo. Pinatong niya ang palad sa likod ni Hoyong at nagsimulang damaloy ang bughaw na aura sa katawan nito. Pumikit si Hoyong at nag-focus ng todo. Biglang kumislap ang puting liwanag mula sa loob niya, dahilan para mapatigil siya sa gulat. Nagsalita si Tae Mujung, ito ang pinaka-basic ng Radiant Vitality Sacred Art. Ha, seryoso, ang naisip ni Hoyong. Sumigaw si Tae Mujung, huwag kang mawawalan ng focus. Gusto mong masayang yung elixir na kinain mo. Tumahimik si Hoyong. Bukod sa century-old ginseng na may 10th taon ng inner energy, ginagamit pa niya sa akin ang Radiant Vitality Sacred Art, isang advanced cultivation technique na hindi exclusive sa Divine Cult. Hindi ko alam kung bakit niya ako binibigyan ng ganito karaming benepisyo. Siguro dahil napahanga ko siya sa sword technique ko, o baka dahil sa swerte ng nikiring ko. Kahit ano pa man ang dahilan, hindi na mahalaga. Natutunan ko na yan sa Academy Mission, ang mga bihirang oportunidad ay kailangang samantalahin. Araw ng Heavenly Demon Divine Cult, ikalawang araw, tanghalian. Ang mga cadets na nakapasa sa unang pagsubok ay abala sa sariling training o nagpapahinga para sa susunod. Sabi ni Sunhee, nagkakabuo na ng grupo-grupo. Sabi rin ni Yesel, mukhang disqualified na lahat ng ibang players. Sagot ni Hoyong, hindi naman sila patay kahit disqualified sila. Naghapay si Yesel gamit ang kamay at sinabing, sana nagbigay sila ng tubig. Sumang-ayon si Hoyong. Nang damilat si Hoyong, bigla silang umiwas sa bato na tumama at nabutas ang pader kaya nag-iwan ng usok. Nagulat at napatingin ang mga ibang kadit. Napatin may nagsalita, mas mainit ngayon kasi nandito kayo sa lugar na hindi nyo dapat kalagyan, mga walang kwentang outsider. Hawak ng lalaking may asul na buhok ang ulo niya sa inis. Matindi ang titig ni Hoyong sa kanya. Nakilala niya ito bilang si Jo Myu-jian ng Blood Tribe. Parehong angkan at galing nito sa martial arts ay mas mataas kaysa sa kanila. Ano bang pakay niya sa amin? Sabi ni Jo Myu-jian, hindi ko alam kung paano nakapasok ang mga hamak na gaya ninyo sa Divine Cult. Sabi ng isa pa, hindi to lugar para sa mga dayo mula sa labas ng 10,000 Mountains. Biglang sumabat si Sunhee, mukhang may mga bungangang sabik mamatay, ha? Nagulat ang mga lalaki. Pinagpag ni Sunhee ang damit at tinanong, bingi ba kayo? Tumingin siya sa kanila na malamig ang ekspresyon pero matalim ang tingin. Tanong kayo ng tanong, nakakarindi. Naisip ni Hoyong, grabe, ang tapang niya. Uminit ang leeg ni Jo Myu-jian, ngumisi sa inis, at sinabing, ang tapang mo, babaeng tarantado. Lumapit sila sa tatlo. Agad na naglabas ng baril si Sunhee at tinutok ito sa ulo ni Jo Myu-jian, matalim ang tingin. Tingnan natin kung makakapagyabang ka pa kapag butas na ulo mo. Ngumisi si Jo Myu-jian at sinabing, gusto ko ring makita kung mas mabilis ang pagputok ng daliri mo o ang espada ko. Sumigaw si Hoyong ng, tama na. Habang nakataas ang kamay, tumigil ang tensyon. Para siyang coach na pumagitna. Tigil na kayo pareho. Walang magandang mangyayari kung magulo tayo habang nasa kalagitnaan ng Heavenly Demon's Path. Tiningnan niya si Jo Myu-jian ng seryoso. Kung lalaban tayo ngayon, tiyak na talo tayo.
Mas mabuting maghintay ng tamang pagkakataon. Sabi ng isang kasama ni Jo Myu-jian, mukhang natakot siya, Myu-jian. Hayaan mo na sila, sagot ni Myu-jian, Babagsak din yang mga yan sa second trial. Naisip ni Hoyong, sa mga susunod na pagsubok, kailangan kong agad madagdagan ang inner energy ko, sa training man o sa mga bihirang pagkakataon. Pinilit niyang kumalma, pero nanlaki ang mga mata niya nang magsalita uli si Myu-jian, ngayon ko lang napansin, maganda ka pala kahit wala kang alam sa lugar mo. Ayan, napagdesisyonan ko na. Pagkatapos ng trial na to, gagawin kitang personal kong alipin. Nanlaki ang mga mata ni na Hoyong at Sunhee sa gulat. Hindi makagalaw si Sunhee na para bang may gagamba siya sa leeg. Nakangising demonyo si Myu-jian habang hawak ang baba niya at inilabas ng kaunti ang dila. Ang paborito ko, pagsupil sa mga masusungit na hayop. Tahimik si Hoyong pero bigla itong napuno ng galit. Nanlaki ang mata niya, lumitaw ang mga ugat sa mukha, at nagngangalit ang ngipin habang dahan-daang nilabas ang espada at naisip, umiinit na talaga ulo ko. Biglang dumating si Tae Mujung. Lahat, balik sa pwesto. Napatigil ang lahat. Umismid si Jo Myu-jian at sinabing, magkita tayo ulit. Matitindi ang tingin ni na Hoyong, Yesel, at Sunhee sa kanya habang paalis. Ikaalawang araw ng Heavenly Demon's Path. Mainit ang araw. Sinabi ni Tae Mujung na ang araw na ito ay magiging malaking turning point sa buhay nila. Ang mga makakapasa sa trial na ito ay tuturuan ng advanced martial arts ng Divine Cult. Pinapawisan si Hoyong. Ang init na nga, mas uminit pa dahil sa kabaliwan ni Jo Myu-jian. Nangangatog ang kamao niya. Magaling ka, Hoyong, at pinigilan mo ang sarili mo. Darating din ang tamang panahon para turuan siya ng leksyon. Naputol ang iniisip niya nang biglang bigyan sila ng tubig. Uminom siya gaya ng iba. Buti naman, mas gamaan ang pakiramdam ko. Ngunit bago niya matapos ang iniisip, bumaba sa lalamunan niya ang ininom at bigla siyang nasamid. May kakaiba siyang naramdaman. Biglang nagsalita si Tae Mujung, uumpisahan na natin ang second trial. Ang layunin, ay ilabas ninyo ang lason na ininom nyo gamit ang inyong inner energy. Nabulunan ang lahat, parang hindi makahinga. Pinanood ni Tae Mujung si Hoyong at naisip, kahit tinulungan ko siya, hindi ko pa rin alam kung sapat na ito para pumasa siya. Pero kailangan niyang patunayan, na siya nga ang tagapagmana, ng Supreme One. Biglang lumitaw ang system guide at nagsabing, activated ang effect ng 10,000 poison immunity. Biglang nawala ang pakiramdam ng lason at napakunot-noo si Hoyong sa gulat. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.